Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. The Secretly Rich Man, by 2 Ears is Body. Kabanata 361. Hindi alam ni Gia kung ano ang mali sa kanyang sarili. Ito ay kakaiba na nakikita si Gerald na ganyan. Paano hindi maakit si Gerald sa isang batang babae na katulad ko? Hindi pa rin matatanggap ni Gia ang katotohanan. Sinadya ni Gia na nag-text kay Jacob upang kunin siya upang ipakita lamang kay Gerald na hindi siya madaling makuha. Ang mga batang babae ay ganyan. Hanggat interesado sila sa iyo, susubukan nila ang kanilang makakaya upang makuha ang iyong pansin. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Gerald ang mga bagay na ganyan. Nang ibalik sa kanya ni Gia ang pulse heiress, inaasahan niyang pipigilan siya ni Gerald, ngunit wala siya. Kinuha pa niya ang pulse heiress, at nang si Gia ay kinuha ng ibang tao, wala rin siyang sinabi. Si Gia ay talagang naiihi ni Gerald. Paano pa rin niya nais na maghapunan kasama si Jacob? Sa makatuwid, gusto niya talagang makalabas ng kotse. Nababaluktot si Jacob habang pinapanood niya si Gia na lumabas mula sa kanyang sasakyan at tumawag ng taxi. Naisip niya na ito ay isang bagay na sinabi niya na nagalit sa kanya. Samantala, bumalik na si Gerald sa kanyang sariling hostel. Nakita niya si Harper na naninigarilyo sa balkonahe habang kinakantot niya ang kanyang ulo, na tila sa halip ay nagagalit, at sinamahan siya ni Benjamin. Ano ang mali, Harper? Naglakad papunta sa kanila si Gerald. Oh, bumalik ka na. Tingnan, ang bagay ay, darating ang mga pagsusulit, at ang ina ni Hailey ay darating sa Mayberry. Inaasahan pa nila akong bumalik sa kanila. Sinabi ni Hailey sa kanyang ina tungkol sa amin, at iginiit ng kanyang ina na makita ako. Panipi. Ngumiti si Gerald. Hindi ba magandang bagay na makita ang mga magulang ng iyong kasintahan? Dapat mong ipagdiwang. Panipi. Paano yun isang magandang bagay? Alam ko kung ano ang ibig sabihin ni Hailey nang sinabi niyang darating ang kanyang ina. Nais niya akong ayusin ang isang lugar para sa kanyang ina, at kung masaya ang kanyang ina, baka purihin pa rin niya ako ng kaunti. Ngunit kung ang kanyang ina ay hindi masaya, baka wakasan lang natin pagkatapos ng pagtatapos. Si Harper ay labis na nababagabag sa bagay na ito. Ngayon, ang pagiging nasa isang relasyon ay maaaring maging matigas. Palaging sinabi ng mga tao na ang mga biyenan ay ang pinakanakakahirap na nilalang na mangyaring, at maaaring maging totoo ito. Kahit na ang pamilya ni Harper ay medyo mayaman, medyo matigas na makahanap kahit saan magandang pumunta sa Mayberry. Hindi talaga alam ni Gerald kung paano tulungan siya mula pa noong nabili ang Mayberry Commercial Street, at ang Wayfair Mountain Entertainment ay wala na sa kanya. Siguro makakatulong siya sa kanya tulad ng kung paano niya tinulungan si Benjamin sa huling oras na siya ay bumisita. Ano ang iyong mga plano, Harper? Tanong ni Gerald. Naisip ko ito kay Benjamin ngayon. Pareho kayong maaaring sumama sa akin upang kunin ang ina ni Hailey. Inayos ko ang isang magandang hotel, at alam ko na ang York North Mountain ay may hawak na kaganapan bukas ng gabi. Dadalhin ko sila doon, sabi ni Harper. Tumango si Gerald. Hindi alam ni Gerald ang tungkol sa kaganapan na magiging bukas dahil pagkatapos ng lahat, ito ay inayos ng Nayon mismo at si Zack ay hindi kailangang mag-ulat sa kanya tungkol sa mga bagay na tulad nito. Sige, kung gayon. Ipaalam sa akin kung mayroon kang ibang mga kahilingan, susubukan ko ang aking makakaya. Sinabi ni Gerald. Kabanata 362. Ay nadama agad si Harper, at nagbigay siya ng patong sa balikat ni Gerald. Ang ina ni Hailey ay darating sa susunod na umaga. Si Gerald, Benjamin, at Harper ay nakipagpulong kay Hailey at ang kanyang mga kasama sa silid sa labas ng paaralan ng umaga sa susunod na araw. Nabanggit ni Harper na kakaiba at awkward kung ito lang siya at si Hailey na kukunin ang ina ni Hailey, ngunit kung mayroong isang pangkat sa kanila, tila mas kapana, panabik at masaya. Si Gerald ay banayad na nagulat nang makita niya ang iba pang mga batang babae. Ang isa sa kanila ay si Alice, ang isa pa na nakatitig sa kanya ay si Jack Ellen, at may isa pang batang babae na hindi pa niya nakita. Hoy, Harper at Gerald. May isang taong nais kong ipakilala sa inyo. Ito ang aking kaklase sa high school, Mayo. Darating ang ina ni Mayo kasama ang aking ina, at si May ay sasali sa amin. Sabi ni Hailey. Mayo ay napakaganda. Tiyak na alam niya kung paano magbihis ng sarili kahit na hindi siya isang likas na kagandahan tulad ni Alice, ngunit kung ihahambing kay Jack Ellen, tiyak na mas maganda siya. Masayang makilala ka, May. Sa palagay ko ay nagkita kami dati. Sabi ni Harper. Mayo malumanay tumango ang kanyang ulo at nagtanong. Paano natin pipiliin ang parehong Hailey at ang aking ina mamaya? Tatawagan namin ang isang Uber.
Sagot ni Harper. Ano? Isang Uber. Wala kang kotse. Akala ko ang kasintahan ni Hailey ay magiging katulad din ko. Ang minimum na kinakailangan ay ang magkaroon ng kotse. Sinabi ni Mayo na naiinis. Kahit na sina Mayo at Hailey ay mga kaibigan sa pagkabata, malinaw na hindi talaga sila nakikipag-ugnay sa paaralan sa pamamagitan lamang ng kung paano nabanggit ni Harper na nakilala lamang sila minsan. Ito ay lamang na wala silang pagpipilian dahil ang kanilang mga ina ay darating sa bayan ng magkasama, at kinailangan nilang sundin silang magkasama. Ito ay normal para sa mga batang babae na ihambing kung ano ang mayroon sila sa isa't isa lalo na nang nagmula sila sa isang maliit na lungsod upang mag-aral sa isang malaking lungsod. Sa katunayan, ang mga kasama sa silid ni Hailey ay talagang maganda, at iyon ay maaaring mas selos. Naging malupit siya sa kanyang mga salita. Hindi pa bumili si Harper ng kotse. Ginawa na ng boyfriend mo. Si Hailey ay hindi masyadong masaya, ngunit tinanong pa rin siya. Parehong nagmula sina Mayo at Hailey mula sa isang mas mataas na klase ng pamilya. Sa makatuwid, wala silang gaanong maihambing sa pinansyal na panig, at si Hailey ay palaging mas mahusay sa kanyang pag-aaral kumpara sa Mayo. Ngunit ngayon na sila ay nasa universidad, marami pang mga bagay na ihahambing. Oo, ginawa niya. Isang Audi A4L lamang. Sa una, nais niyang makakuha ng isang 7 serye na Porsche dahil ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay nagmamaneho nito, ngunit sinabi ko sa kanya na ang isang A4L ay sapat na mabuti. Nakompromiso lang siya dahil mahal na mahal niya ako. Maaaring tumawid ang kanyang mga braso habang sumulyap siya kay Alice at sa iba pa, mukhang nasiyahan. Si Jack Ellen at ang iba pa ay hindi talaga nagbigay ng isang D** man bagaman. Tumango si Hailey. Wow! Magaling ang mga kaibigan ng iyong kasintahan. Panipi. Siyempre, medyo naiiba sa mga kaibigan ni Harper, huwag na nating talakayin pa. Sinabi ni May. Tulad ng pagtatapos niya ng pakikipag-usap, tumingin siya sa tambalan ng paaralan at nagulat. Narito ang aking kasintahan at ang kanyang mga kaibigan. Kabanata 363. Isang puting kulay na Audi A4L ay tumigil sa harap nila at gumulong sa bintana, at isang nakaistilong binata ang lumabas sa kotse. Jace, dito ka na. Nasaan ang iyong mga kaibigan? Panipi. Hiniling ko sa kanila na pumunta at mag-book muna ng isang hotel. Matapos kunin si Ginang Lenny, maaari naming dalhin siya sa hotel upang mag-freshen at magpanghiyod doon. Pagkatapos nito, lalabas tayo upang maglaro. Panipi. Habang nakikipag-usap si Jace, napansin niya sina Alice at Jack Ellen na nakatayo sa likuran ni Hailey. Hoy, maganda. Taya ko kayong mga batang babae ay mga kaibigan ni Hailey, di ba? Kumusta na kayo? Tanong ni Jace. Pinag-uusapan lang namin ito ngayon. Walang kotse si Harper, kaya pinaplano nilang kunin ang ina ni Hailey na may Uber. Sinabi ni May. Paano ang tungkol sa iyo mga batang babae na sumunod sa akin dahil ang aking kotse ay maaari pa ring magkasya sa 3 higit pang mga pasahero? Pag-aalaga na sumali sa amin, mga batang babae. Nagtanong lang si Jace dahil natagpuan niya talaga sina Alice at Jack Ellen, at nais niyang mapalugdan sila. Gayunpaman, bago sabihin ni Hailey at ang iba pa, maaaring agad natanggihan ang kanyang alok. Excuse me, ngunit saan nakaupo ang aking ina kung puno ang kotse? At huwag kalimutan na ang aking iba pang 2 kasama sa silid ay sasali rin sa amin. Nagseselo si Mayo nang makita niya kung paano tumingin si Jace kay Alice at sa iba pa. Mabuti, Mayo. Kukunin namin ang Uber. Ayaw ni Hailey na magdulot ng anumang problema. Sige, kung gayon. Pupunta muna kami, kaya magiging maayos kung medyo huli ka. Pagkatapos, magtungo kaming lahat sa hotel na naibook ni Jace, at maaari kaming kumain ng tanghalian doon. Dahil mayroong isang bilang sa amin, sinabi ko na dapat nating hatiin ang bayarin. Okay lang ba yan? Sinabi ni May. Oo naman. Tumango si Hailey. Maaaring maghintay para sa kanyang 2 kasama sa silid bago sila umalis. Samantala, naghintay si Gerald at ang natitira hanggang sa dumating ang kanilang Uber at pagkatapos ay tumungo sa istasyon. Tingnan mo siya. Lubhang ipinagmamalaki niya dahil lamang sa pagmamaneho ng kanyang kasintahan sa isang Audi A4L. Hindi niya alam na ang kailangan lang namin ay isang tawag sa telepono mula kay Alice at si Silas ay narito kahit anong minuto. Nag-huff si Jack Ellen. Jack Ellen, ano ang pinag-uusapan mo? Matagal na akong hindi nakikipag-ugnay kay Silas. Sinulyapan ni Alice si Gerald habang sumagot siya. Narinig ko na ang Mayberry Commercial Group ay naibenta sa ilang sandali matapos dumating ang ama ni Silas. Ito ay isang kahihiyan na ang isang malaking kumpanya na tulad nito ay nawala ng walang oras. Gayunpaman, kung narito si Silas, sigurado ako na isasara nito ang Jace na ito at Mayo. Sinabi ni Jack Ellen.
Ano man ang sinabi ni Jack Ellen ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi pinansin ni Alice si Gerald. Alam ng lahat na ang Mayberry Commercial Group ay kabilang kay G. Crawford. Kahit na hindi siya sigurado kung si Gerald ay tunay na G. Crawford, gusto niya talaga siya. Maliban, pagkatapos ng nangyari sa Mayberry Commercial Group, hindi talaga naniniwala si Alice na si Gerald ay si G. Crawford, sa makatuwid, hindi talaga siya nakatuon dito. Gayunpaman, pinangalagaan ni Alice ang kanyang impresyon nang siya ay nasa paligid ni Gerald. Hindi na talaga siya nakikipag-ugnay kay Silas, ngunit pagkatapos ng sinabi ni Jack Ellen, natatakot siya na makuha ni Gerald ang maling ideya. Hindi mahalaga kung ano ito, mayaman pa rin si Gerald. Ito ay lamang na wala siyang masyadong pag-aalaga sa anumang bagay, at hindi rin siya masyadong nagsasalita. Lahat sila ay nakarating sa istasyon ng halos 10 taon ng umaga. Hoy, Mrs. Ians, narinig ko mula sa Mayo na si Hailey ay may kasintahan din, di ba? Humihingi ako ng paumanhin na hindi ko na ito hilingin sa tren ngayon. Parin, ano ang ginagawa ng kanyang pamilya? Mayaman ba siya? Panipi. Dalawang magagandang may bahay ang lumakad palabas ng istasyon ng tren. Pareho silang nasa kanilang mga unang 40s ngunit tumingin pa rin na parang 30 taong gulang. Hindi rin ako sigurado. Hindi sinabi sa akin ni Hailey, at iyon ang dahilan kung bakit ako narito. Ngunit naniniwala ako na hindi ito masyadong masama. Pagkatapos ng lahat, ang mga marka ni Hailey ay talagang maganda. Sinabi ng ina ni Hailey. Ang ina ni May ay hindi masyadong masaya. Kahit na si Mayo ay kasing ganda ni Hailey, si Hailey ay talagang mahusay sa kanyang pag-aaral at nagkaroon ng isang mahusay na pagkatao. Si Hailey ay, sa katunayan, mas desente kaysa sa kanyang sariling anak na babae, na nangangahulugang ang kanyang kasintahan ay dapat na kasing ganda din sa kanya. Kabanata 364. Alam ng ina ni Mayo na ito ay hindi maihahambing. Tama ka. Ang kasintahan ni Hailey ay dapat na mas mahusay kaysa sa Mayo. Ang aking anak na babae ay hindi kailanman maihahambing sa iyo. Sinabi ng ina ni May. Si May at Hailey ay naghihintay sa labas ng exit. Kumusta ang biyahe, ina? Gayunpaman, hayaan mo akong ipakilala sa aking kasintahan, si Jace Warren. Panipi. Masayang makilala ka, Ginang Lenny. Ako si Jace Warren, maaari mo akong tawaging Jace. Mangyaring hayaan mo akong tulungan ka sa iyong malita. Agad na kinuha ni Jace ang bagahe. Ito ba ang iyong sasakyan, Jace? Nagulat ang ina ni Mayo nang makita niya ang susi ng kotse sa kamay ni Jace. Oo, binili ko lang ito noong nakaraang buwan. Ngumiti si Jace. Ang ina ni May ay sumulyap sa ina ni Hailey. Mom, umalis tayo. Pupunta kami sa hotel ng magkasama. Ngumiti si Hailey. May driver. Ang driver ba ni Harper? Ang ina ni Hailey ay lubos na namangha nang makita niya ang kasintahan ni May na kinuha siya sa isang Audi A4L. Tiningnan ng ina ni Hailey ang pagsakay sa hinaharap na manugang. Kahit na ito ay dalawang Volkswagen Magotans, mukhang may driver siya, at naisip niya na hindi ito masama. Talagang naisip niya na pareho silang mga driver ng Harper, ngunit si Harper ay hindi mukhang isang mayamang tao. Paparating na ba kayo o hindi? Maaari ba kayong magmadali? Mayroon akong 2 pang drive. Ang isa sa mga driver ay naging inis. Parehong natigilan ang mga ina ni Hailey at May Mayo. Ito ay isang Uber lamang, ina. Hindi komportable si Hailey. Si Harper ay bahagyang napahiya din, at ibinaba niya ang kanyang ulo. Ano? Akala ko ito ay driver ng pamilya ni Harper. Hindi ko naisip na ito ay isang Uber lamang. Panipi. Ang ina ni Mayo ay mukhang masaya habang siya ay tumingin sa labas ng bintana ng kotse. Mom, sumakay ka na lang sa kotse. Harper, pumasok sa harap, mangyaring. Alam ni Hailey na mas magiging awkward kung magpapatuloy silang manatili doon. Bakit siya umupo sa harapan? Hilingin sa kanya na sumakay sa kotse sa likuran. Ang ina ni Hailey ay sumulyap kay Harper. Sa wakas ay umalis sila sa istasyon. Napakahirap ko. Tapos na ang lahat. Sinaksak ni Harper ang kanyang ulo sa kawalan ng pag-asa habang nakarating siya sa kabilang kotse. Tinapik siya ni Gerald sa kanyang balikat at sinabing, huwag masyadong magalit. Ang ikakasal mo ay si Hailey, hindi ang ina ni Hailey. Kami at si Benjamin ay palaging narito para sa iyo, huwag kang mag-alala. Panipi. Sigh, okay. Hindi mahalaga kung ano ito, kailangan mong tulungan ako ngayon, Gerald. Si Harper ay wala sa mga ideya. Wala nang sinabi si Gerald, tumango lang siya sa kanyang ulo. Di nagtagal, nakarating na silang lahat sa hotel. Matapos malaman na ito ay si Jace na nag-book sa hotel, labis na masaya ang ina ni May. Ang ina ni Hailey, sa kabilang banda, ay labis na nabigo. Yakab, kayo ay dapat na naghihintay ng ilang sandali ngayon.
Narito si Ginang Lenny kasama ang mga kasama sa silid ni Mai. Nagpunta sila sa isang marangyang silid kainan, at sinimulan ni Jace na ipakilala ang mga taong naruroon. Ginang, Lenny, ito ang lahat ng aking mga kaibigan. Ito ay Jacob, ang aming ulo ng dormitoryo. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang kumpanya, at siya ay nag-aalaga sa amin ng mabuti. Panipi. Kumusta, magandang makilala kayong lahat. Tuwang-tuwa ang ina ni Mayo nang malaman niya na nakikipag-ugnay siya sa napakaraming mayayaman. Ipinakilala muna ni Jacob ang kanyang sarili sa ina ni May at pagkatapos ay binati si Hailey at ang iba pa. Nabigla si Jacob nang makita niya si Gerald doon. Gerald. Nagulat din si Gerald. Ito ay tulad ng isang pagkakataon. Nagkita ulit kami, Jacob. Kabanata 365. Hindi inaasahan ni Gerald na ang taong si Jace ay patuloy na nagyabang ay talagang Jacob. Ngunit pagkatapos ay muli, kakaunti lamang ang mga mag-aaral na nagtulak ng isang 7 serye na Porsche sa kanilang paaralan, at ang isa sa kanila ay si Jacob. Hindi masyadong masaya si Jacob nang makita niya si Gerald. Sa una, napahiya siya ni Gerald sa harap ng maraming mga batang babae sa lugar ng agahan, at pagkatapos, nalaman ni Jacob na medyo malapit si Gerald sa kanyang diyosa, si Gia. Kasama ang insidente na nangyari kahapon kung saan sinabi ni Gia na maghahapunan siya at isang petsa ng pelikula kasama si Jacob sa harap ni Gerald, ngunit pagkatapos nilang iwanan siya, si Gia ay lumabas sa sasakyan kaagad tulad ng ibang tao. Hindi naramdaman ni Jacob kagabi, at natapos na siya na maaaring gamitin siya ni Gia. Si Jacob ay hindi maganda ang pakiramdam tungkol dito mula pa noon, at nais niyang kunin ang pagkakataong ito upang makapagpahinga, ngunit hindi niya naisip na makikita niya si Gerald dito. Napangiti si Jacob ng mahina habang inaalok niya si Gerald at ang iba pa. Dapat kang magpahinga ng kaunti, Jacob. Hayaang gawin ni Jace ang lahat ng gawain. Binigyan ka namin ng sapat na problema para sa araw. Nakakahiya na gawin kang mas gumana ka. Panipi. Tama ba ako, Ginang Ians? Tingnan ang mga kaibigan ni Jace. Ang mga ito ay napakahusay at mapagpakumbaba. Naniniwala ako na malapit sila kay Jace. Hindi ka ba nag-aalala tungkol sa mga bayarin, okay? Maaaring gawin ni na Jace at May ang gawa. Ang ina ni Mayo ay nagrereklamo kay Jacob at nakikipag-usap sa ina ni Hailey ng sabay. Gayunpaman, ang ina ni Hailey ay hindi nagsalita ng isang solong salita. Nagalit siya mula sa simula. Parehong ang pamilya Hailey at May ay ginagawa ang pantay na maayos sa kanilang lungsod. Sa katunayan, si Hailey ay gumagawa ng kahit na bahagyang mas mahusay kaysa sa Mayo. Sa makatuwid, ang ina ni Hailey ay napunta rito ng buong pagmamalaki. Naisip niya na ang kanyang hinaharap na manugang ay magdadala ng kanyang sariling personal na driver upang kunin siya, at ang ina ni May ay magiging masigasig sa kanyang hinaharap na manugang. Gayunpaman, ang lahat ay hindi napunta tulad ng kanyang pinlano. Gusto talaga ng ina ni Hailey na maghukay ng butas at itago ang sarili. Hindi rin maihahambing si Harper kay Jace, at kahit na ang kanilang panlipunang bilog ay ganap na naiiba. Si Jacob ay napakalaki na, habang ang mga kaibigan ni Harper sa kabilang banda ay sina Benjamin at Gerald. Si Benjamin ay mukhang disente sa kanyang baso at lahat, ngunit literal na mukhang biro si Gerald. Ang ina ni Hailey ay labis na nabigo. Bigla, nagsalita si Jacob, huwag kang mag-alala tungkol sa pera, sina Ginang Ians at Ginang Lenny. Hahawakan namin ito, at hanggat pareho kayong masaya, hindi ko iniisip na magbayad para sa lahat. Panipi. Kailangang kumilos si Jacob tulad ng isang ginoo dahil pagkatapos ng lahat, mayroong dalawang magagandang batang babae sa paligid. O hindi ito tama, Jacob. Kahit nababayaran ni Jace ang lahat, hindi magiging masaya si Harper tungkol dito. Tama ba ako, Harper? Tumingin ang ina ni Mayo kay Harper. Oo, dapat nating hatiin ang bayarin. Tumanggo si Harper. Ang paghahati ng bayarin ay mahusay. Gusto kong subukan ang pinakamahusay na pinggan ni Mayberry. Agad na inutusan ng ina ni Mayo ang ilang mga pinggan sa lagda at pagkatapos ay hiniling din sa pag-order ng ina ni Hailey. Ang ina ni Hailey ay nag-utos ng mas maraming pinggan kaysa sa ina ni May. Ang lahat sa talahan na yan ay halos $5,000, at nagsimulang mag-alala si Harper tungkol dito. Alam ni Gerald ang tungkol sa kanyang sitwasyon at sa gayon, tahimik siyang inilipat ang $2,000 sa account ni Harper at sinabi sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito. Nang ilipat na niya ang perang iyon kay Harper, napagtanto niya na pinapanood siya nina Alice at Jack Ellen, at pareho silang nakatingin sa kanya sa pagkabigla. Sina Alice at Jack Ellen ay pinagmamasdan siya ng tahimik sa lahat ng ito. Kabanata 366. Bago nila nakita ang halaga ng pera sa kanyang account sa bangko, alam nila na hindi siya isang ordinaryong tao, at tulad ng nahulaan nila ito, siya na tunay na sobrang mayaman.
Hindi pa sila nagkaroon ng katibayan hanggang ngayon. Nakita nila siyang inilipat ang pera na iyon kay Harper, ngunit hindi pa rin nila masabi kung magkano ang naiwan sa kanyang account dahil napakaraming numero. Mga batang babae, ano ang nais mong magkaroon? Gusto mo ba ng alak? Iniutos ko ito para lamang sa mga kababaihan, at huwag mag-alala, maibabalik ko kayo sa mga batang babae. Tumingin si Jacob kina Alice at Jack Ellen. Naniniwala siya na alam nila na mahusay siya. Gayunpaman, agad na tinanggihan ni na Alice at Jack Ellen ang kanyang alok. Mabuti ito. Magaling kami. Panipi. Agad na tiningnan ni Alice si Gerald at sinabing, Gerald, ano ang nais mong magkaroon? Hayaan mo akong makuha ito para sa iyo. Panipi. Naguguluhan si Jacob at natigilan. Bakit ang lahat ng kanyang Diyosa ay nagpapagamot kay Gerald ng maayos? Si Jacob ay hindi pa nakakita kay Gerald bilang kompetisyon, ngunit ngayon, parang si Gerald ang magiging pinakamalaking kaaway niya. Talagang nais ni Jacob na mapahiya si Gerald sa pagtitipon, ngunit hindi masyadong nag-usap si Gerald, at kung sinubukan niyang itulak ang isang pag-uusap sa kanya, ngumiti lang siya at umiling-iling. Ito ay halos tulad ng pagsuntok ng isang bag ng cotton. Matapos ang tanghalian, pinaplano ni Hailey na tumawag sa isang Uber upang dalhin ang kanyang ina sa lugar na siya ay mananatili. Tumalon si Jacob at sinabing, hindi mo na kailangang makakuha ng isang Uber. Nagmaneho kaming lahat dito, ipaalam lamang sa amin kung saan nananatili si Ginang Lenny at maaari kaming magmaneho sa iyo lahat. Pumunta tayo sa car park ng magkasama. Panipi. Kayong mga batang babae ay maaaring sumakay sa aking kotse. Malaki at komportable ang kotse ko. Inanyayahan ni Jacob sina Alice at Jack Ellen. Ang mga batang babae ay hindi nagsabi ng isang solong salita. Nang makarating sila sa parke ng kotse, kinuha ni Jacob ang kanyang susi ng kotse at nalock ang kanyang sasakyan. Pagkatapos ay sumakay siya sa kotse at sinimulan ang makina. Tulad ng malapit na siyang magmaneho, sinabi ng isa sa kanyang mga kaibigan, Jacob, dapat kang mag-ingat. Ang kotse sa tabi mo ay masyadong malapit. Panipi. Kaya ano, ito ay isang fidian lamang. Panipi. Nais ni Jacob na mabagal sa una, ngunit pagkatapos ng sinabi ng kanyang kaibigan, naramdaman niya ang pangangailangan na mas mabilis. Naramdaman ni Jacob ang epekto. Ang likuran ng kanyang sasakyan ay bumangga sa kotse sa tabi niya, at medyo masamang pag-crash. FCK. Tinamaan ni Jacob ang kanyang manibela sa pagkabigo at lumabas sa kanyang sasakyan. Ano ang gagawin natin ngayon, Jacob? Kinakabahan si Jace, ngunit walang pakialam si Jacob. Bakit ang F*** ay natatakot ka? Tawagan lamang ang may-ari, at babayaran namin siya ng ilang libong. Panipi. Hindi, Jacob. Tingnan ang kotse, hindi sa palagay ko ito ay isang fidian. Sa palagay ko ito ay isang Phaeton. Panipi. Ano? Naging kinakabahan din si Jacob. Ang isang fidian ay karaniwang nagkakahalaga lamang sa paligid ng $4,000, ngunit ang isang Phaeton ay madaling umakyat sa $20,000. At ang kotse na iyon ay talagang isang Phaeton na hindi naitigil. Kabanata 367. Ano ngayon? Si Jacob ay labis na natatakot. Mabilis siyang sumulyap sa Volkswagen ngayon at hindi pa masyadong napansin ito dahil ang mas mahusay na Volkswagens ay karaniwang nagkakahalaga lamang ng halos $5,000. Gayunpaman, lubos nilang nakalimutan ang tungkol sa napaka-underrated na Phaeton. Oh, hindi. Gaano karaming pera ang kailangan mo ring magbayad para sa kabayaran? Ang Phaeton ay nawala sa hugis. Maging ang ina ni May ay nag-aalala tungkol dito. Jacob, bakit hindi mo agad tawagan ang may-ari at pag-usapan ang mga bagay? Kung hindi, maaari mo lamang hilingin kay G. Lincoln na husayin ito para sa iyo. Iminungkahi ng kaibigan ni Jacob. F*** ito, tao. Pinatok ko siya, ngunit ano? Sino ang nagtanong sa kanya na ay parada ang malapit sa akin? Ito ay isang $20,000 na Phaeton lamang. Sa palagay mo hindi ko kayang bayaran ito. Binili ko lang ang 7 serye na ito upang sumama lamang sa aking internship. Galit na galit si Jacob. Gayunpaman, tinawag niya ang may-ari upang husayin ang bagay na ito. Makalipas ang ilang sandali, isang lalaki na may suot na baso ang lumabas kasama ang isang babae. Mukha silang mag-asawa. Kinatok mo ang aking kotse. Sabi ng lalaki. Malalim, iniisip ni Jacob na ang taong ito ay hindi mukhang mabangis. Sa katunayan, mukhang hindi niya nakita ang karamihan sa mundo, at nadama ni Jacob sa halip ay ginhawa. Naniniwala siya na ang taong ito ay mula sa isang maliit na nayon at naging maswerteng dahil dito ang pagbili ng isang magarbong kotse upang magpakita lamang. Kung ang ibang partido ay isang may sapat na gulang, maaaring siya ay bahagyang mas magalang, ngunit hindi siya. Ikaw ba ay F***king bulag o ano? Hindi mo ba nakita ang kotse ko doon?
Bakit mo pinarada ang iyong sasakyan na malapit sa akin? Sinabi mo sa akin, paano natin ito malutas? Panipi. Inilunsad ni Jacob ang kanyang mga manggas at lumakad papunta sa lalaki habang si Jace at isa pang kaibigan ay umakyat din sa kanya. Ang batang babae sa tabi niya ay agad na nagsabi, kayo ay malinaw na ang mga kumatok sa aming sasakyan. Kailangan mong ayusin ito. Panipi. Tama iyon. Kailangan mong ayusin ang aking kotse. Sabi ng lalaki. Ano ang ibig mong sabihin? Ang iyong sasakyan ay humaharang sa akin, kaya bakit dapat ko bang ayusin ng FCK ang iyong DMN car? Panipi. Sinipa ni Jacob ang lalaki sa kanyang tiyan at itinuro mismo sa kanyang ilong. Hindi mo ba alam kung sino ako? Bigyan mo ako ng iyong F***king address, maliit na tao. Banta sila ni Jacob. Agad na hinawakan ng lalaki ang kanyang tiyan at hindi na nagsabi ng isang solong salita. Wow! Jacob, sobrang cool ka. Humanga ang ina ni Mayo. Ito ay normal. Ang pamilya ni Jacob ay mayaman at malakas. Buong pagmamalaki na sinabi ni Jace. Sinipa muli ni Jacob ang lalaki. Ngayon tanggalin ang F***. Huwag mo na akong hayaan na makita ka ulit o papatalo kita hanggang sa mamatay. Panipi. Tinulungan siya ng kasintahan ng lalaki na bumalik sa hotel. Napakaganda, Jacob. Namangha ang kanyang kaibigan. Ito ay dahil lamang sa kanyang sasakyan ay mas mahal kaysa sa akin, kung hindi man, gagawin ko siyang magbayad para sa aking kotse. Si Jacob ay nasiyahan. Handa siyang ipadala muna si Alice at ang iba pa sa hotel at pagkatapos ay dalhin ang kanyang sasakyan sa service center. Noon lang, isang pangkat ng mga kalalakihan ang biglang dumating at nakapaligid kay Jacob. Ang isa na nakatayo sa harap ay tumingin sa lalaki na may mga paningin at nagtanong. Sino ang nagpalo sa iyo? Apat na mata. Siya iyon. Ang apat na mata ay itinuro kay Jacob. Si Jacob ay hindi karaniwang natatakot sa mga taong tulad nito, ngunit nang masusing tiningnan niya ang tao sa harap, natakot siya. Napalunok si Jacob habang tinanong niya, hindi ka ba Timothy Shen? Nagkita na kami dati. Panipi. Timothy Shen. Natigilan ang lahat ng naruroon nang marinig nila ang pangalan. Si Timothy Shen ay anak ni Winner Shen, at nagmamay-ari sila ng maraming mga pasilidad sa libangan sa Mayberry. Si Winner Shen ay itinuturing na pinakamalaking manggugulo ng Mayberry. Ang Winner Group ay tiyak na mas mabangis kumpara sa Rye Group dahil ang Rye Group ay may sariling mga pagsasaalang-alang, ngunit ang Winner Group ay wala. Kabanata 368. Ay tatanggalin ka nila hanggat hindi sila nasisiyahan sa iyo. Wala talaga silang pakialam kung sino ka. Tulad ng para sa pangalan ni Timoteo, narinig ng lahat ang tungkol sa kanya. Nag-aral siya sa Mayberry University at sobrang mabangis. May isang tao na nakakuha ng mga nerbiyos na nakaraan, at nagdala siya ng isang pangkat ng mga tao sa bahay ng taong iyon at ginulo siya. Si Jacob ay ganap na hindi maihahambing kay Timoteo, at natakot siya. Ano ang mali sa iyo ng FCK? Kumatok ka ng kotse ng apat na mata at pinalo mo pa siya. Talagang wala ka sa iyong freaking isip, bro. Huwag isipin na maaari kang lumayo tulad nito. Ipaliwanag ang iyong sarili o hindi ka pupunta kahit saan ngayon. Nag-sneer si Timothy. Nanginginig si Jacob. Agad niyang sinampal ang kanyang sarili at ipinaliwanag, ito ay isang hindi pagkakaunawaan, si Timoteo. Ang lahat ay hindi lamang pagkakaunawaan. Panipi. Hindi pagkakaunawaan. Okay, dahil ito ay isa sa mga hotel ng aking tiyuhin, sundan mo ako sa isa sa mga silid, at maaari nating pag-uri-uriin ang hindi pagkakaunawaan doon. Matapos ang sinabi ni Timoteo, dalawang malakas na lalaki ang nagpunta kay Jacob at nahuli siya sa kanyang balikat. Apat na mata, may ibang hinawakan ka ba? Tanong ni Timoteo. Hindi, siya lang. Pagkatapos ay umalis si Timothy kasama si Jacob na natakot na sa kanyang buhay. Ang Timoteo na ito ay hindi tulad ng isang mabuting tao. Sino siya? Natatakot ang ina ni May. Siyempre hindi siya isang mabuting tao. Mas mabangis ang kanyang ama. 2 taon na ang nakalilipas, pinilit pa ni Timothy ang isang aktres na sumama sa kanya. Maliwanag, alam ni Jace kung anong uri ng tao si Timoteo. Dapat ba nating tawagan ang pulisya noon, Jace? Nag-aalala ang kaibigan ni Jacob. Nuts ka ba? Wala kaming magagawa tungkol dito ngayon. Sigurado ako na ang ama ni Jacob ay malalaman ng walang oras. Nag-ilaw si Jace ng isang sigarilyo. Napanood ni Gerald ang buong eksena, at naisip niya na tunay na nararapat si Jacob. Wala nang pakialam si Gerald na mag-abala tungkol sa pag-save sa kanya pagkatapos ng nangyari. Kaya, sinabi niya, Ginang. Ang mga Ians, Ginang Lenny, dahil ito ay isang bagay na hindi namin makakatulong, hayaan mo na lang kayong mag-ayos sa hotel muna. Panipi. Sige, suma ngayon ang mga ina ni Mayo at Hailey. Lahat sila ay umalis sa hotel.
Walang maraming mga plano sa panig ni Harper para sa hapon maliban sa pagbisita sa Yorknoth Mountain. Samantala, pinalayas ni Jace ang ina ni May sa paligid ng Mayberry. Ang ina ni Hailey ay labis na naiinggit dito, at naramdaman niyang hindi nasisiyahan kay Harper. Sa wakas, ito ay 5 oras ng gabi, at bumalik na ang ina ni May. Magkakaroon ng isang kaganapan na nangyayari sa Yorknoth Village, at maraming mga superstar ang naruroon din. Nais ni Mayo at ng kanyang ina na magbisita, kaya nakuha na ni Jace ang mga tiket. Nakakuha pa sila ng mga tiket sa VIP. Ang mga tiket ng VIP ay nangangahulugang hindi nila kailangang magbayad ng anumang labis na pera pagkatapos. Papasok sa loob. Samantala, si Harper ay nakakuha lamang ng mga ordinaryong tiket. Ikaw ay isang mabuting batang lalaki, Jace. Tumingin sa iyo, nakuha mo sa amin ang mga tiket ng VIP. Bakit hindi ka nakakakuha ng isa pang VIP ticket para kay Ginang Ians din? Ngayon ay kailangang magbayad si Harper para sa lahat sa loob. Panipi. Halos nakalimutan ko na ito. Akala ko malalaman ni Harper na makuha ang mga tiket ng VIP. Ngumiti si Jace habang umiling-iling siya. Ano ang napakahusay tungkol dito? Hindi ba pinalayo ni Jacob ang isang grupo ng mga gangster at hindi rin siya naglakas loob na magsabi ng isang solong salita? Ang ina ni Hailey ay labis na nagagalit, ngunit nakipaglaban pa rin siya. Sa katunayan, hindi maganda si Jace, ngunit mas mahusay pa rin siya kaysa sa kasintahan ng anak na babae ng ibang tao. Tingnan ang mga kaibigan na dinala niya. Narito lamang sila para sa libreng pagkain. Maliwanag, ang mga salitang iyon ay para kay Gerald at Benjamin. Napangiti lang si Gerald. Wala na silang sasabihin. Sa wakas ay naruroon sila sa Yorknoth Mountain, at ang lugar para sa pagbebenta ng mga tiket sa pasukan ay naitakda. Jace, akala ko mayroon kang mga kaibigan na naghihintay dito. Sigurado ka bang darating siya? Tanong ni Mayo. Siyempre, siya ang aking kaklase sa high school. Ang mga tiket na ito ay ibinigay sa akin. Siya ay tulad ng pangalawang may-ari ng lugar na ito. Tingnan, naruroon siya. Itinuro ni Jace. Tumingin si Gerald sa direksyon at nagulat. Kabanata 369. Sino ang taong iyon? Ang taong iyon ay si Hayward. Natatakot pa rin siya na baka mabagsak siya kay Hayward sa daan dito. Kung nakita niya sina Hayward, sina Lillian at Sharon ay nasa paligid din. Hindi talaga nais ni Gerald na makita ang alinman sa kanila, ngunit nakita niya siya, at nakakagulat na sapat, sina Hayward at Jace ay mga kamag-aral sa high school. Hoy, Jace, naghihintay na ako. Binati sila ni Hayward. Tiwala siya dahil pagkatapos ng lahat, siya ang host ng buong kaganapan sa ngayon. Oo, nagkaroon ng isang medyo masamang jam sa labas. Kahit papaano, hayaan mo akong ipakilala sa aking kasintahan, Mayo, at iyon ang ina ni Mayo na si Ginang. Lenny, ang mga nasa iyo ay mga kaibigan ni May. Lahat tayo ay nagsama, sabi ni Jace. Kasama si Hayward ay ilang iba pang mga kabataang lalaki at kababaihan na kasama rin sina Sharon at Lillian. Ipinakilala rin ni Hayward ang kanyang mga kaibigan kay Jace. Ito si Hayward, at ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng 3 bahay dito. Inihaw ni Jace. Matapos ang pagpapakilala, si Mayo at ang kanyang ina ay natigilan. Alam nila na ang Yorknoth Mountain ay bubuo sa isang malaking sentro ng libangan. Pinaplano pa nila na palawakin ang lugar ng turista at magtayo ng maraming mga pag-aari dito. Ang lugar na ito ay magiging isang napakatanyag na lugar sa hinaharap, at ang Hayward na ito ay nagmamay-ari ng 3 mga pag-aari dito. Ito ay sapat na upang mapanatili siyang mapanatili ang kanyang buong buhay. Napahanga ang ina ni Mayo. Medyo pinalaki iyon. Pagkatapos ng lahat, si G. Crawford ang nagpasya na mamuhunan sa lupang ito. Siya ang bayani ng kwentong ito. Magalang na sinabi ni Hayward. Mr. Crawford, sino ito kay G. Crawford? Narinig ko na ipinagbili niya ang buong kumpanya, at ngayon, nagtatayo siya ng isang bagong libangan. Sinabi ni May. Mula pa nang nakasama niya si Jace, nagbasa siya ng balita tungkol sa mayaman at mayaman. Ang paksang ito ay matagumpay na nahuli ang atensyon ni na Alice at Jack Ellen. Parehong nakita nila ang balita bago, at mayroong lahat ng mga uri ng mga haka-haka sa internet. Sino ito kay G. Crawford, Mayo? Tunay na mahusay ba siya? Natuwa ang ina ni Mayo. Well, dati siya. Gayunpaman, ang kanyang kumpanya ay na-dismiss, kaya hindi na rin. Sinabi ni May. Si Hayward ay bahagyang hindi nagsasalita sa ito. Huwag makinig sa mga alingaw-ngaw sa online. Isipin lamang ang pera na ito, si G. Crawford, ay namuhunan. Binili niya ang buong bundok ng halos 6 na milyon, at ilalagay niya ang mas maraming pera sa hinaharap. Panipi. Nagulat ang lahat nang marinig nila ito.
Sa makatuwid, kapag pinag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa alingaw-ngaw ni G. Crawford sa online, maaari lamang nating iling ang ating mga ulo. Tiniklap ni Lillian ang kanyang mga braso at ngumiti. Napakalamig nito. Nabigla si Mayo. Tiningnan ni Alice si Gerald sa sorpresa, at ginawa nitong medyo hindi komportable siya. Nagpapasalamat si Alice na hindi pa siya nakakuha ng mga nerbiyos ni Gerald, kung hindi man, hindi na siya tatayo ng isang pagkakataon. Wow! Jace, hindi ko inisip na makikilala mo ang isang tulad ni Hayward. Marami kang koneksyon. Ngumiti ang ina ni May. Sige, pumasok na tayo sa pamamasyal na kotse sa ngayon. Ilan sa atin ang narito? Sa palagay ko kakailanganin namin ng mas malaking kotse. Sabi ni Hayward. Pagkatapos ay tumingin siya sa tabi ni Harper at nagulat nang makita si Gerald. The asterisk man, Gerald. Nagulat sina Lillian at Sharon nang makita din siya. Ang huling oras na nakita nila sa kanya ay kapag naaresto silang lahat dahil sa laban sa pagitan nina Hayward at Murphy, at si Gerald ay napiyansa. Kabanata 370. Lahat sila ay napaka-curious kung sino ang Gerald na ito. Si Sharon at Lillian ay talagang umaasa na hindi siya isang mahusay na tao. Novel drama. Gerald, narito ka. Parehas silang bumagsak ng bumati kay Gerald. Hayward, kilala mo siya? Tanong ni Jace. Oo. Ngunit iyon ay isang kwento para sa susunod na oras. Hayaan mo akong kumuha sa amin ng isang paglalakbay sa kotse muna. Sabi ni Hayward. Si Harper ay nagmamaneho sa una habang si Jace ay nakaupo sa tabi niya. Si Harper ay nakakagulat na mahusay sa pagmamaneho ng ganitong uri ng kotse kahit na hindi pa siya nagtulak bago. Pinagtawanan siya ng ina ni May. Tulad ng kanyang pagkatao, napaka-maaasahan. Sinabi ng isa sa mga batang babae. Hindi masyadong masaya si Jace nang marinig niya ang mga salitang iyon. Bobo ka ba o ano, taong masyadong maislan sa pananamit? Dapat kang lumingon sa kaliwang bahagi. Mas masaya ito sa kaliwang bahagi. Pinahiya siya ni Jace dahil sa paninibugho, at tumahimik lang si Harper. Mas mabilis ang pagmamaneho, taong masyadong maislan sa pananamit. Hayaan mo lang akong gawin kung hindi mo magagawa. King Bobo. Patuloy na pinapahiya siya ni Jace. Si Harper ay may sapat na upang kumuha para sa araw. Nagalit talaga siya sa oras na ito at humakbang sa accelerator. Halos kumatok siya sa isang maliit na batang babae na may hawak na lobo habang hinahabol niya ang kanyang maliit na aso. Harper! Abangan! Sigaw ni Hailey. Sa kasamaang palad, huli na para ihinto ni Harper ang kotse. Ibinoling niya ang sasakyan sa gilid, at wala ng kontrol ang sasakyan. Ang kotse sa pamamasyal ay nag-scratch ng isang kotse na nakapark mismo sa tabi ng kalsada, at ang sasakyan sa pamamasyal ay kumatok sa hugis. Ang kotse ay tumama sa isang malaking bato bago tuluyang huminto. Sigaw ng mga dumadaan, kasama na ang mga batang babae sa kotse. Alam ni Harper na siya ay nasa malaking problema. Ang isa sa mga dumadaan ay sumigaw, tingnan ang taong ito, tao. Kumatok siya sa 7 Ferrari sa isang shot. Panipi. Si Harper at ang grupo ay nagulat at natakot. Lahat sila ay dumbfounded nang tiningnan nila ang mga kotse na natamba ni Harper. Ang lahat ng ito ay isang Ferrari, at ang average na gastos ng bawat kotse ay $400,000. Ang pinakamasamang bahagi ay ang lahat ng mga kotse ay napinsala ng labis, at ang ilan sa mga headlight ay bumabagsak. Oh, aking kabutihan. Baliw ang binata na ito. 7 Ferraris, taong masyadong maislan sa pananamit. Iyon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang daang libo. Panipi. Marami ng parami ang mga taong nakapaligid sa kanila. Hindi lamang nagulat si Hailey at ang kanyang ina, ngunit kahit na nag-aalala din ang ina ni May. Ito ay mas masahol kaysa sa insidente sa hapon kung saan si Jacob ay kumatok lamang ng isang kotse. Si Harper, sa kabilang banda, ay nag-ulo ng 7 kotse. Lumipat ngayon. Panipi. Kabanata 371. Sa oras na ito, pinalayas ni Hayward si Lillian at ang iba pa sa kanyang mas maluho na kotse sa pamamasyal habang papunta siya. Nakita niya ang maraming tao na nakapaligid sa lugar. Pagkatapos nito, nakita niya na ito ay si Jace at ang iba pa. Sa makatuwid, alam niya na may isang bagay na mali, at nagmadali siyang pinisil sa pamamagitan ng karamihan ng mga tao. Sa sandaling nakita niya ang nangyari, hindi maiwasang makaramdam si Hayward na ang kanyang isip ay ganap na hinaipan. The asterisk man ito. Sino ang gumawa nito? Mapatla ang mukha ni Hayward habang tinanong niya sila ng tanong. Hayward. Siya ito. Siya ang nagmamaneho ng kotse. Madaling itinuro ni Jay si Harper. Sa oras na ito, pagkatapos mabawi ang kanilang mga pandama, Mayo at ang iba ay nakatayo rin sa tabi ni Jace. Tama iyon. Sino ang hindi matakot na makisali at pilitin na ibahagi ang responsibilidad?
Pagkatapos ng lahat, ang mga pinsala na ito ay nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar. Tulad ng para kay Harper, totoo na siya ay nagkakaproblema sa isang galit na galit. Gayunpaman, ito ay si Jace na naghimok sa kanya. Gayunpaman, wala siyang magagawa ngayon maliban sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Pagkatapos ng lahat, siya ang nag-hit sa mga kotse na iyon. Oh, ikaw. Tunay na kumbinsido ako ngayon. Paano ang aking anak na babae ay maaaring magkaroon ng kasintahan na tulad mo? Ang ina ni Hailey ay nakaramdam ng labis na pag-agaw, at agad siyang nagbuhos ng ilang patak ng luha. Magaan ang pagsasalita ni Lillian sa oras na ito, huwag kang mag-alala tungkol dito ngayon. Well, mayroon ka bang mga contact o connection? Dapat kang makipag-ugnay sa isang tao ngayon. Marahil ay dapat kang tumawag sa isang tao mula sa iyong bayan na pumunta dito sa lalong madaling panahon. Panipi. Nagsalita ang ina ni Mai, paano siya maaaring magkaroon ng anumang mga contact o connection. Kung si Jace ang siyang nagdulot ng problema, maaaring maibsan niya at malutas ang problema, kung gayon. Pagkatapos ng lahat, si Jace ay may malawak na network ng mga contact, at ito ang kanyang kaibigan, teritoryo ni Hayward. Hindi sa palagay ko malulutas ni Harper ang problemang ito. Bukod dito, si Hayward ay hindi rin pamilyar sa kanya. Kaya, hindi maaaring masaktan ni Hayward ang mga may-ari ng mga mamahaling kotse na ito dahil lamang sa kanya. Panipi. Hindi man lang masabi ni Harper upang tanggihan iyon. Ang ina ni Mayo ay isang may sapat na gulang, at siya ay napakatuso. Ang pangungusap na ito lamang ay natural na itinulak ang sisihin sina Jace at Hayward. Malinaw na sinabi niya sa kanila na huwag sandutin ang kanilang mga ilong sa bagay na ito upang hindi nila ma-provoke ang sinuman na hindi kinakailangan. Sa oras na ito, isa pang batang babae ang nagtanong, Hoy! Wala ka bang mga kaibigan sa Mayberry City? Panipi. Ang mukha ni Harper ay namumula ng pula habang sinabi niya, syempre. Si Gerald at Benjamin ang aking mga kaibigan. Panipi. Ang isa sa mga kasama sa silid ni Mai ay nagtanong ng walang pasubali, oh. Hindi namin pinag-uusapan ang mga uri ng mga kaibigan. Ibig sabihin namin kung mayroon kang anumang mayaman o maimpluwensyang mga kaibigan. Panipi. Sumimangot si Hayward habang nagsalita siya sa oras na ito. Okay, huwag na itong pag-usapan. Hindi mahalaga kung mayroon siyang mga kaibigan o hindi. Pagkatapos ng lahat, ang batang ito ay nakakuha na ng isang malaking sakuna sa oras na ito. Panipi. Ha? Anong malaking sakuna? Lahat ay nagtanong sa sorpresa. Novel drama. Hayward huminga siya ng malalim at tinanong, alam mo ba kung sino ang mga kotse na ito? WHO. Sagot ni Hayward, bahagyang natakot, ito ang mga kotse ng 7 mayaman na tagapagmana, tulad ng Aiden, Yoel, Zaid, at iba pa. Hayward, ang ibig mong sabihin ay si Aiden mula sa pamilyang Baker, Yoel mula sa pamilyang Holden, Zaid mula sa pamilyang Xavier sa Harbor City, at iba pa. Hindi ba ito masyadong maraming pagkakataon? Sinusundan ni Sharon si Hayward at marami nang nakakita sa mundo sa mga araw na ito. Sa makatuwid, hindi niya maiwasang magtanong sa sorpresa. Ipinikit ni Hayward ang kanyang mga mata habang tumango siya at sinabing, oo, ito ang mga ito. Ano ang dapat nating gawin? Nagpanik din si Benjamin sa oras na ito. Ang mga batang masters na ito ay mas malakas kumpara sa Timoteo na iyon. Binuksan ng ina ni Mayo ang kanyang mga mata sa gulat at sinabing, Harper, sa palagay ko dapat kang magmadali at lumuhad sa harap ng mga kotse na ito. Marahil ang mga batang masters ay magpapalaya sa iyo sa ganoong paraan. Hindi mo maaaring makaya upang masaktan ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga kabataang ito ay hindi kasing simple ng tao na nasaktan ngayon. Panipi. Ang ina ni Mayo ay nagpatuloy, bukod dito, Harper, dahil ikaw ang nagmaneho at tumama sa kotse, dapat mo lang ipagtapat ang iyong sarili mamaya. Huwag banggitin ang katotohanan na lahat kami ay nakaupo din sa pamamasyal na kotse kasama mo. Hindi namin kayang masaktan ang mga ito. Sa oras na ito. Tingnan mo, si Aiden, Yoel, at ang iba pa ay narito. Panipi. Kabanata 372. May sumigaw ng malakas. Pagkatapos nito, binuksan ng karamihan ng mga tao ang kanilang mga bibig sa pagkabigla. Nagdala si Yoel ng isang pangkat ng mga tao na mukhang mayaman na tagapagmana sa kanya. The asterisk man ito. Sino ang gumawa nito? Malambing na tanong ni Yoel habang itinapon niya ang kanyang mga salaming pang-araw. Si Aiden at ang iba pa ay nagtipon din sa paligid ng pangkat ng mga tao sa oras na ito. Paumanhin. Ako ang tumama sa iyong mga kotse. Biyernes na yumuko si Harper dahil natakot din siya sa oras na ito. Kaya sabihin mo sa akin. Ano ang gagawin natin tungkol dito? Mga lalaki,
Halika at tawagan ang shop ng kotse upang magpadala ng isang tao dito upang matansya ang pinsala ngayon. Gayon din, wala sa inyo na kasama niya ang pinapayagan na umalis ngayon. Panipi. Pinakawalan ni Yoel ang kanyang mga tagubilin. Sa oras na ito, ang ilang mga bodyguard na nakasuot ng itim ay gumagawa ng isang tawag sa telepono sa sandaling narinig nila ang kanyang mga salita. Ang isang pangkat ng mga kalalakihan ay agad na dumating upang palibutan ang Mayo at lahat ng iba pa. Oh, tapos na. Sa oras na ito, hindi lamang tinamaan ni Harper ang kotse ng ibang tao, ngunit malinaw na nasaktan din niya si Yoel. Inilahad pa niya kami sa bagay na ito at si Yoel ay hindi kami pinapayagan. Panipi. Oo, hindi talaga niya alam kung ano ang mabuti para sa kanya. Bakit pa niya sinubukan na pigilan ang kotse sa pagbiyahe mula sa pag-crash? Marahil ang pinsala ay hindi kahit nagastos ng marami. Ngayon, hindi lamang niya tinamaan ang lahat ng mga mayayamang kotse ng tagapagmana, ngunit kinaladkad din niya kami sa bagay na ito sa kanya. Panipi. Tama iyon. Ang pinakamahalagang bagay ay talagang nasasayang natin ang oras na ito ng mga tagapagmana ngayon. Panipi. Ang mga kasama sa silid ni May ay agad na nag-chimed. Nang marinig ni Mayo at Jace ang mga salita ni Yoel, napagtanto nila na wala sa kanila ang makakaalis. Tila kung ang lahat na nakaupo sa kotse ni Harper ay magkakaproblema din. Labis silang kinakabahan, at tiningnan nila si Hayward upang humingi ng tulong sa kanya. Agad na naintindihan ni Hayward kung ano ang sinusubukan nilang sabihin sa kanya. Kaya, agad siyang lumakad patungo kay Yoel, Aiden, at iba pa bago niya sinabi ng magalang, "Sirs, ako ay Hayward mula sa York North Mountain. Nagkaroon ako ng isang maikling pakikipagtagpo kay Aiden bago ito." Panipi. Tumingin si Yoel kay Aiden, at bulong agad ni Aiden kay Yoel. Tumango si Yoel bago siya ngumiti at sinabing, "Well, Hayward. Ano ang gusto mong sabihin?" Panipi. "Well, Yoel, ang ilan sa aking mga kaibigan dito ay nakaupo rin sa kotse na ito. Maaari mo ba akong bigyan ng mukha? Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanila." Panipi. "FCK. Anong uri ng mukha ang dapat kong ibigay sa iyo? Mawala ka. Kung ikaw ay nasa kotse din, baka patawarin kita at hayaan ka dahil ikaw ay mula sa York North Mountain. Gayunpaman, kung wala ito sa iyong negosyo, huwag subukang maging napakahusay sa harap ko." Si Yoel ay hindi nagbibigay ng mukha sa sinuman. Ang mukha ni Hayward ay nag-flush ng pula sa oras na ito matapos na mabaluktot ng labis. Si Hayward ay hindi rin ng ahas na huminga ng malalim, at maaari lamang siyang magtago sa paghihirap kasama si Lillian at ang iba pa. Nang makita ni Jace at ng iba na kahit si Hayward ay hindi mailigtas sila, nagsimula silang magpanik. Lalo na ito para sa ina ni Mayo na nagnanais na maaari lamang niyang sampelan si Harper. Sa oras na ito, isang biglaang tinig ang gumawa ng masikip na eksena na tumahimik kaagad. Sa palagay ko dapat nating ihinto ang pag-aaksaya ng oras ng lahat. Kalimutan mo na lang. Panipi. Ang bawat tao ay nagtuturo sa direksyon ng batang lalaki na siyang pinagmula ng tunog. The asterisk man ito. Kalimutan mo na. May sakit ba siyang nabubuhay? Tama iyon. Siya ay masyadong puno ng kanyang sarili, di ba? Sino ang akala niya siya? Lahat ay nagulat. Oo. Ang batang lalaki ay natural na walang iba kundi si Gerald. Sa sandaling ginawa niya ang pahayag na ito, maging sina Lillian at Sharon, na naisip na lubos sa kanya, ay hindi makakatulong ngunit tumitig kay Gerald habang sila ay nanginginig ng bahagya. Diretso siyang sinaktan ng ina ni May, "Gerald, anong bagay na walang kaparerekon ang pinag-uusapan mo?" Tulad ng para kay Gerald, orihinal na naghihintay siya sa mga may-ari ng mga kotse na darating upang mag-alok siya na bayaran ang mga ito para sa mga pinsala sa kanyang sarili. Ngunit pagkatapos, nalaman niya na ang mga kotse ay kabilang kay Yoel at sa iba pa. Nakaramdam si Gerald. Kung hindi siya umakyat upang matulungan si Harper kapag sila ay dumating, tiyak na magdurusa si Harper sa kanilang mga kamay. Kung siya ay humakbang upang matulungan siya, ang kanyang pagkakakilanlan ay direktang mailantad. Gayunpaman, sa kasalukuyang sitwasyon, tila imposible para sa kanya na mapanatili ang isang mababang profile at piliin na huwag tulungan si Harper. Sa kasamaang palad, kung ang kanyang pagkakakilanlan ay mailantad, ganoon din. Walang ibang paraan. Kaya, sumulong si Gerald. Kabanata 373. Mr. Crow. Ibig kong sabihin, Gerald. Panipi. Sina Yoel at Aiden ay lahat ay nasaktan. Walang nag-iisip na narito rin si G. Crawford. Halos sumigaw si Yoel ng malakas at inihayag ang kanyang pagkakakilanlan. Sa makatuwid, ang pangkat na ito ng mga mayamang tagapagmana ay lumipat din patungo kay Gerald na excited. Ano? Ang mga taong naghihintay na manood ng isang mahusay na palabas ay nagulat ang lahat.
Hindi ito isang malaking problema pa rin. Lahat kayo ay orihinal na dumating dito upang maging masaya at magsaya. Bukod, wala sa iyo ang maikli ng pera upang ayusin ang iyong mga kotse pa rin. Kaya, kalimutan mo lang ito. Ipagpatuloy lamang ang kasiyahan sa inyong sarili, kung gayon. Panipi. Maaari lamang ngumiti si Gerald. Dahil ang bagay na ito ay nakarating na sa estado na ito, wala nang ibang magagawa. Oo, Gerald, tama ka. Nandito tayong lahat upang masiyahan at magsaya pa rin. Bakit tayo magagalit sa maliit na bagay na ito, kung gayon? Hahaha, Gerald, sa kasong iyon, hahayaan natin ang bagay na ito. Pumasok tayo at mag-inom ng magkasama mamaya, okay? Hinawakan ni Yoel ang tiyan niya bago siya tumawa. Okay. Darating ako at hahanapin ka ng inumin mamaya. Tinapik din ni Gerald si Aiden at ang iba pang mga batang lalaki na may ngiti sa kanyang mukha. Gerald. Ang natitirang mga mayaman na tagapagmana ay hindi naglakas loob na magbiro sa paligid kasama si Gerald, at simpleng yumuko sila ng magalang upang magpaalam. Ginawa nito ang mga tao na nakatayo sa mga gilid na nakakaramdam ng higit na pagkabigla. F***, ano ang nangyayari? Maraming mga tao ang nabigla pa rin, at hindi nila nadarama kahit na matapos na ang Yoel at ang iba pang mayaman na tagapagmana. Ito ay higit pa para sa Mayo, Jace, ina ni Mai, at iba pa. Upang maging matapat, walang sino mang tumagal sa puso ni Gerald mula pa sa simula. Akala nila siya ay isang nakamamatay na haltak na sumama sa paglalakbay na ito upang kumain at uminom ng libre. Gayunpaman, hindi nila talaga inaasahan na siya ay talagang makilala at konektado sa napakaraming mayaman na tagapagmana. Kailangan lang niyang sabihin ang ilang mga salita, at ang mga mayamang tagapagmana ay naiwan kaagad. Bukod dito, ang mga taong iyon ay tila natatakot sa kanya. Mayo at ang iba pa ay nagulat pa. Sa oras na ito, kahit na ang ina ni Hailey ay nakatingin kay Gerald na may hitsura ng paghanga sa kanyang mukha. Siya rin ay hindi sinasadya na nakatayo malapit sa Gerald sa oras na ito. Tila sinusubukan niyang sabihin sa lahat na ang binata na ito ay mabuting kaibigan ng kasintahan ng kanyang anak na babae. Hindi siya maaaring maging mabuting kaibigan ng sinuman. Mas nagulat pa sina Sharon at Lillian sa oras na ito. Tila napatunayan ang kanilang mga haka-haka. Biglang naging mapatla ang dalawang batang babae. Tila na ang lahat ng nangyari sa huling oras ay hindi sinasadya. Totoo na si Gerald ay talagang pambihirang. Bukod dito, parang mas malakas siya kumpara kay Hayward. Ang mga mayamang tagapagmana ay hindi rin nag-abala na bigyan si Hayward ng anumang mukha, ngunit lahat sila ay magalang kay Gerald. Bukod dito, ang mga batang babae na ito ay napakamatulungin at masalimuot. Malinaw nilang makita na ang ilan sa mga mayamang tagapagmana ay nakayuko pa kay Gerald nang magpaalam sila sa kanya. Ang kapaligiran ay naging napaka-awkward sa oras na ito. Napangiti si Gerald bago niya sinabi, okay. Mabuti na lang ang lahat ngayon. Magpatuloy tayo sa paglalaro pagkatapos. Panipi. Matapos siyang mag-usap, patuloy na naglalakad si Gerald kasama si Harper at ang iba pa. FCK. Sino ang binata na ito? Panipi. Hindi ko alam, ngunit mukhang maganda siya. Maraming mga mayamang tagapagmana ang nagbigay din sa kanya ng mukha. Sa palagay ko dapat siya ay isang napakalakas at maimpluwensyang tao. Panipi. Ang isang pangkat ng mga tao ay nagsimulang talakayin ang bagay na ito sa kanilang sarili. Ang isa sa mga mabubuting kaibigan ni Mai ay biglang lumapit at tinanong ni Gerald sa oras na ito, Gerald, ikaw. Nais mo bang uminom ng tsaa ng gatas? Pupunta ako at bibilhin ito para sa iyo. Panipi. Salamat, ngunit hindi ako nauuhaw. Sagot ni Gerald. Sinulyapan ni Lillian ang batang babae bago niya ibigay ang kanyang tasa ng hindi nababalangkas na tsaa ng gatas kay Gerald. Hehe, sino sa palagay mo ikaw? Sa palagay mo ba ay uminom si Gerald ng anumang tsaa ng gatas na binili ng anumang mga random na batang babae para sa kanya? Panipi. Gerald, tingnan ka. Medyo tuyo ang iyong mga labi. Paano ka maaaring hindi mauho? Ikaw ay masyadong walang pag-iingat, at hindi mo alam kung paano mahalin ang iyong sarili. Si Lillian ay patuloy na nagmamadali. Sa ibabaw, siya ay snobong ang batang babae, ngunit sa aktwal na katotohanan, siya ay naglalagay lamang sa isang kilos sa harap ni Gerald. Dahil nagkaroon siya ng hindi pagkakaunawaan kay Gerald bago ito, nadama ni Lillian na kailangan niyang lutisin ito. Hindi alam ni Gerald kung ano pa ang sasabihin. Sa kabutihang palad, sa sandaling ito, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay isang tawag sa telepono mula kay Zack. Paumanhin. Maaari kayong magpatuloy muna sa paglalaro. Kailangan kong sagutin ang isang tawag.
Darating ako at hahanapin kita mamaya. Panipi. Kabanata 374. Natagpuan ni Gerald ang isang dahilan upang mawala at pumunta sa lawa. Mr. Crawford, nais kong hilingin ang iyong mga tagubilin. Gumawa na ako ng paunang plano sa pamumuhunan para sa pamumuhunan sa iyong bayan, Seren County, na napag-usapan ni G. Harrison. Mayroong isang plano sa pamumuhunan para sa 6 na bilyong dolyar, at may isa pang plano para sa 8 bilyong dolyar. Ang plano ng pamumuhunan para sa 8 bilyong dolyar ay magmaneho din ng isang bahagi ng ekonomiya ng bayan, at magsasangkot ito ng isang mas malawak na hanay ng mga lugar. Ano ang iyong desisyon, kung gayon? Tanong ni Zack sa sandaling nakakonekta ang tawag. Kung gayon, magpasya tayo sa 8 bilyong dolyar na plano. Pagkatapos ng lahat, ang dahilan kung bakit pumayag ako sa panukala ni G. Harrison ay ang pagmamaneho ng konstruksyon at paglaki ng buong ekonomiya ng lungsod at kanayunan. Panipi. Okay, naiintindihan ko, G. Crawford. Sisimulan ko na agad ang layout ng plano. Panipi. Matapos siyang mag-usap, isinabit agad ni Gerald ang telepono. Tumalikod siya at naghanda na bumalik. Natigilan si Gerald sa sandaling lumingon siya. Ito ay dahil hindi niya alam kung kailan dumating si Alice at tumayo sa likuran niya. Sa oras na ito, tinitigin siya ni Alice sa isang pipi na paraan. Malinaw na narinig na niya ngayon ang pag-uusap ni Gerald ngayon. Gerald, ikaw. Mabilis na huminga si Alice sa oras na ito. Nang makipag-ugnay si Gerald sa pangkat ng mga mayamang tagapagmana ngayon, pinaghihinalaang na ni Alice na maaaring tama ang kanyang hula. Sa oras na iyon, wala siyang sinabi. Sa halip, binibigyang pansin niya si Gerald. Pagkatapos nito, nakita niya si Gerald na kumikilos ng kainahinala nang siya ay dumating dito upang sagutin ang tawag sa telepono. Kaya, sinundan siya ni Alice dito ng tahimik. Kung hindi narinig ni Alice ang lahat ng malinaw dahil sa tahimik na paligid, mahirap para sa kanya na maniwala na ang lahat sa harap niya ay totoo. Si Gerald ay isang mayaman na tagapagmana, at halos tiyak na siya ay G. Crawford. Siya ay nagsalita tungkol sa 8 bilyong dolyar nang hindi kumikislap ng kanyang mga mata. Si Alice ay nanginginig ng hindi mapigilan. Ang taong sinubukan ni Naomi na matugma siya mula pa sa simula upang sila ay maging mag-asawa, ang taong kinamumuhian niya at tumingin mula sa simula, ay talagang isang hindi kapani-paniwalang Diyos. Narinig mo, lahat? Nakaka-awkward na tanong ni Gerald. Namula si Alice habang tumango siya. Oo, narinig ko ang lahat. Panipi. Ikaw si G. Crawford. Ang G. Crawford na nagmamay-ari ng hindi mabilang na mga pag-aari at pag-aari. Tanong ni Alice sa pagkabigla. Ako, hindi ako. Wala akong maraming pera. Nagkamali ka na. Tinatawag ako ni Harper. Panipi. Mabilis na yumapekto si Gerald. Kung inamin niya ito ng kaagad, ang kanyang pagsisikap na mapanatili ang isang mababang profile sa panahong ito ay mawawala ng lahat. Gusto niyang umalis sa lalong madaling panahon. Hinarang ni Alice ang paraan ni Gerald habang nakatayo siya sa harap niya. Gerald, narinig ko na ang lahat. Bakit mo nais na aminin ito? Panipi. Bakit hindi mo masabi sa akin ang totoo? Maaari mo bang sabihin sa akin ang totoo? Tanong ni Alice habang hinawakan niya ang mga balikat ni Gerald na may mga mata ng dugo. Hindi nagsalita si Gerald. Nagkamali ka talaga. Isa lang akong popper. Panipi. Pagkatapos nito, siya ay nag-free mula sa pagkakahawak ni Alice habang sinubukan niyang tumakbo pabalik sa iba. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang mga hakbang, nagulat si Gerald nang lumingon siya sa paligid. Si Alice ay talagang naglalakad patungo sa lawa, hakbang-hakbang. Di asterisk man ito. Ano ang ginagawa mo? Si Gerald ay talagang nawala sa mga salita. Ang eksenang ito ay eksakto kung ano ang nangyari kay Xavier. Tumakbo siya bago siya hinawakan si Alice. Hayaan mo ako. Hayaan mo na lang akong mamatay. Napakaganda ng pagtrato ko sa iyo sa nakaraan. Hindi mo na ako magugustuhan ulit. Hayaan mo lang akong mamatay. Si Alice ay talagang napuno ng mga panghihinayang sa oras na ito, at talagang ayaw na niyang mabuhay. Sa kabutihang palad, ibinalik na siya ni Gerald sa baybayin. Sigaw ni Alice habang mahigpit na kumapit siya sa braso ni Gerald. Gerald, gusto mo pa rin ako, di ba? Alam kong nagustuhan mo ako mula sa simula ng una kaming magkita. Hindi ba tama iyon? Panipi. Masasabi lamang sa kanya ni Gerald ang katotohanan. Well, oo. Bagaman tiningnan mo ako mula pa sa simula, sinaktan lang ako ni Xavier at sinira ang aking puso sa oras na iyon. Nang makita ko kung gaano kakaganda, nagustuhan kita. Naramdaman ko na kahit gaano mo ako kinamumuhian at tumingin sa akin, masaya pa rin ako at nasa sabik na makita ka. Gayunpaman, ang mga damdaming iyon ay matagal nang nawala. Ang nag-iisang tao sa aking puso ngayon ay si Mila.
Kailangan ko talagang pasalamatan ka. Panipi. Sa oras na iyon, talagang nagustuhan niya si Alice ng matagal, at inamin ito ni Gerald. Hindi maganda ang pakiramdam ni Alice nang marinig niya ang mga salita ni Gerald. Minsan ay nagkaroon siya ng isang tame time na relasyon na naghihintay mismo sa harap niya. Kabanata 375. Gerald sa wakas ay tinanggal si Alice. Ang karamihan ng mga tao ay nagpatuloy na masaya at nasisiyahan sa kanilang sarili. Tulad ng para kay Gerald, hindi na niya matitiis ang mga katanungan at katanungan ng lahat. Sa makatuwid, maaari lamang siyang magkaroon ng isang dahilan upang humingi ng paumanhin sa kanyang sarili ng maaga. Pa rin, nakamit na niya ang kanyang layunin. Ang ina ni Hailey ay nakatitig kay Harper na parang siya ay isang napakahalagang tao ngayon. Pagkatapos ay sumakay si Gerald ng taxi bago siya bumalik sa paaralan ng direkta. Sir, huminto ka. Nang makarating siya sa gate ng universidad, nakita ni Gerald ang eksena sa harap niya, at hiniling niya sa driver na ihinto agad ang kotse. Ito ay halos gabi na ngayon, at may ilang mga mamahaling kotse na nakapark sa tabi ng kalsada malapit sa gate ng paaralan. Marami silang mga batang lalaki na mukhang mga ruffians na nakapalibot sa isang batang babae na nagsisikap na bumalik sa paaralan. Halatang sinusubukan nilang hadlangan ang kanyang paraan, at ayaw nilang pakawalan siya. Nagagalit ang batang babae, at sinampal pa niya ang isa sa mga batang lalaki sa kanyang mukha. Mas lalo silang lumala at marahas sa oras na ito, at tumingin sila na parang gusto nilang matumbok siya ngayon. Tiningnan din ng driver ang sitwasyon doon, at hindi niya maiwasang iling ang kanyang ulo ng isang ngiti sa kanyang mukha. Sa ngayon, ang ilan sa mga mayamang tagapagmana ay nakasalalay lamang sa yaman at kapangyarihan ng kanilang mga pamilya na gawin ang nais nila. Lahat sila ay walang batas na kabataan. Binata, kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyong sarili, dapat mo lamang manatili sa bagay na ito. Mayroong ilang mga tao na hindi natin kayang makakasakit. Panipi. Ibinigay ni Gerald ang $15 sa driver ng taxi. Matapos sabihin sa driver ng taxi na hindi niya kailangan ang pagbabago, itinulak niya ang bukas ng pintuan ng kotse bago siya lumabas ng kotse. Nagsimula siyang maglakad patungo sa batang babae na napapalibutan sa oras na ito. Ang driver ng taxi ay hindi makakatulong ngunit sumulyap sa likod ni Gerald na may kaunting pakikiramay. Batang bata. Nais kong good luck. Panipi. Pagkatapos nito, ang driver ng taxi ay lumakad sa accelerator at agad na pinalayas. Miss Gia, mangyaring huwag gawing mahirap ang mga bagay para sa amin. Sinabi ng aming boss na kailangan naming anyayahan ka doon upang magkaroon ng inumin kasama niya ngayon. Walang mali sa pagsamahan sa kanya para uminom, di ba? Maraming mga batang ruffians ang nagbukas ng kanilang mga bisig habang nakapaligid sa Gia. May mga taong dumadaan sa oras na ito, ngunit walang nang ahas na makagambala sa bagay na ito. Malamig na sinumpa ni Gia, lumayo ka. Hindi ko alam kung sino ang boss mo. Bakit ako dapat uminom sa kanya? Panipi. Haha, Miss Gia, ang aming boss ay si Timothy Shen. Dapat narinig mo na siya dati. Sa pagsasalita tungkol dito, si G. Shen at ikaw ay talagang fated. Nakita ka ni G. Shen minsan sa isang pulong sa palitan ng negosyo. Hindi niya makalimutan ang tungkol sa iyo mula noon, ngunit hindi niya pinamamahalaang makuha ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnay. Bilang isang resulta, pareho kayong talagang tila nasusuklian ngayon. Ang isang batang bata ay talagang may larawan sa kanyang cellphone. Nang tinanong namin siya tungkol sa iyo, nalaman namin ang iyong kinaroroonan kaagad. Nag-set up na si G. Shen ng isang mesa para sa iyo. Kung tumanggi kang bigyan siya ng mukha, gagawin nating lahat. Sinabi ng mga ruffians habang patuloy silang nakangiti. Gia-ground ang kanyang ngipin at sinabi ng galit, na wala. Sinabi ko na sa iyo na hindi ako sasama sa iyo. Kung patuloy kang kumikilos ng ganito, tatawagan ko ang pulisya. Panipi. Ubo. Dahil napakahirap ni Miss Gia, inilalagay mo rin kami sa isang matigas na lugar. Maaari ka lamang mag-imbite sa iyo na sumama sa amin sa pamamagitan ng lakas, kung gayon. Huwag kang mag-alala. Matapos mong makilala si G. Shen, tiyak na mahuhulog ka sa aming may kakayahang boss. Hahaha. Panipi. Mga kapatid, ay drag si Miss Gia sa kotse. Panipi. Matapos ang pinuno ng mga ruffians ay tapos na sa pagsasalita, 2 o 3 iba pang mga kalalakihan ay dumating ng diretso bago nila hinawakan ang mga braso ni Gia at sinimulan siyang hilahin papunta sa kotse. Ano ang sinusubukan mong gawin? Bitawan mo ako. Tulong. Sigaw ni Gia sa gulat. Tila narinig niya ang tungkol kay Timothy Shen dati. Tila siya ay may kaugnayan sa ilang napakalakas na samahan na may kaugnayan sa gang. Siya ay isang taong hedonistic na palaging tinapay sa paligid, at nagawa niya ang mga bagay na kasuklam-suklam na maaari.
Hindi alam ni Gia kung paano o kung bakit niya naitala ang kanyang mga tanawin, ngunit may isip na niya kung ano ang magiging mga kahihinatnan kung siya ay may drag. Siya ay nahihirapan ng labis sa oras na ito. Boom! 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 Bigla, maraming mga malakas at sumasabog na mga ingay na magkakasunod. Pagkatapos nito, 3 sa 4 na ruffians ang nagdurugo mula sa kanilang mga ulo. Ang taong nagmamadali ay natural na walang iba kundi si Gerald. Matapos niyang makita na ang batang babae na na-harass ay si Gia, lumabas na siya sa sasakyan at naghanap ng 2 makapal at malakas na sanga mula sa gilid ng kalsada. Wala man lang siyang pakialam kung may masasaktan na masama. Sinimulan niya ang paghagupit sa kanilang mga ulo sa sandaling siya ay dumating. Kabanata 376. Mayroong tungkol sa 5 ruffian sa kabuuan. Sa isang sulyap ng isang mata, si Gerald ay kumatok na ng 4 sa kanila. FCK. Sino ka? Ang pinuno ng pack ay nagpanik, at agad siyang nagtanong sa sorpresa. Papatayin kita. Wala namang sinabi si Gerald, ngunit sumugod lamang siya upang matumbok siya. Parang ang ruffian ay nasanay na sa pakikipaglaban. Kinuha niya ang isang ladrilyo mula sa gilid ng kalsada habang nakipaglaban siya kay Gerald. Sa huli, hindi niya matalo si Gerald na nasa galit, at maaari lamang siyang tumakas sa kahihiyan. Gerald? Ikaw? Ikaw? Tama ka ba? Natakot din si Gia sa oras na ito. Mabuti na ako, sagot ni Gerald habang pinunasan niya ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Biglang sumabog si Gia, ang iyong ulo ay dumudugo. Panipi. Si Gerald ay dumudugo ng bahagya mula sa kanyang ulo dahil siya ay nahuli ng bantay ngayon, at ang iba pang partido ay naglunsad ng isang sneak na pag-atake sa kanya. Maliit na sugat lang ito. Bakit sila napunta dito upang pester ka? Panipi. Pinunasan ni Gerald ang dugo sa kanyang mukha. Ngayon ang unang pagkakataon na siya ay nakipaglaban ng ganito. Sa kabutihang palad, mayroon pa rin siyang lakas sa kanya. Bukod dito, si Gerald ay simpleng nakikipaglaban ng hindi nababahala tungkol sa anumang bagay. Hindi ko alam. Babalik lang ako sa paaralan ngayon. Tinawag muna nila ako upang panggulo ako, at pagkatapos, pumasok sila sa paaralan upang hadlangan ang aking paraan. Sinusubukan nila akong pilitin na pumunta at maghapunan kasama si Timothy Shen, ngunit hindi ko siya kilala. Hindi ko alam kung sino ang nagbigay sa kanya ng aking impormasyon sa pakikipag-ugnay. Panipi. Nang tiningnan ni Gia si Gerald na nakipaglaban dahil sa kanya, hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na paghipo, at ang kanyang mga mata ay namula. Ito ay dapat na B***starred, Jacob, sinumpa ni Gerald sa kanyang puso. Siyempre alam ni Gerald ang tungkol sa sanhi ng bagay na ito ngayon. Si Jacob ay inalis ni Timothy kanina sa hapon. Hindi alam ni Gerald kung paano itinuro ng huli ang dating isang aralin, gayunpaman, alam ni Gerald na dahil napansin ni Timoteo si Gia, dapat itong gawin kay Jacob. Bagaman iniiwasan ni Gerald si Gia, itinuring pa rin niya siya bilang kaibigan. Ito ay lalo na pagkatapos malaman ang tungkol sa kung ano ang nagawa ni Gia para sa kanya ngunit gayunpaman, maraming beses na siyang tumayo sa kanya. Si Gerald ay palaging nakaramdam ng kaunting pagkakasala kay Gia. Ito ang dahilan kung bakit hindi nag-atubiling ipagtanggol si Gerald na ipagtanggol siya at makipaglaban sa kanya nang makita niyang nahihirapan siya ngayon. Nang makita ni Gerald na maayos na si Gia, nais niyang bumalik sa kanyang dormitoryo upang magbihis ng kanyang sariling sugat. Gayunpaman, tumanggi si Gia na palayain siya at iginiit na pumunta sa infirmary kasama niya. Kasabay nito, mahigpit na hinawakan ni Gia ang kamay ni Gerald. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Gia. Labis siyang nag-aalala at kinakabahan tungkol kay Gerald ng nakaraan, ngunit bago pa man sabihin ni Gerald, biglang pinakawalan ni Gia ang kamay ni Gerald. Hiniling pa niya sa kanya na mag-isa sa kanyang sarili. Si Gerald ay nakuha. Ano ang mali? Sumagot si Gia, okay lang. Iniisip ko lang kung bakit labis akong nag-aalala tungkol sa iyo, at kung bakit ka pa rin gumagamot ng maayos ngayon. Pagkatapos ng lahat, hindi ito parang tinatrato mo ako bilang iyong kaibigan batay sa paraan ng pagtrato mo sa akin bago ito. Panipi. Si Gia ay biglang nagagalit at napuno ng mga hinaing. Sinabi niya pagkatapos, alam mo, maraming beses na personal kong naghanda ng pagkain para sa iyo sa bahay at dinala ito sa aklatan kasama ko. Nais kong makakain kami ng magkasama sa cafeteria. Nais ko ring mag-aral sa iyo. Gayunpaman, parang iniwasan mo ako. Kahit na ang aking ina ay nagkasakit, wala ka ring isang solong salita ng pag-aalala. Noon lamang na napagtanto ko na binabagsak ko ito nang naisip kong mahalaga ako sa iyo. Naisip ko na, ituring mo ako bilang isang mabuting kaibigan, at nag-iisip ako, kalimutan ito. Ito ay ang lahat ng aking sariling kanais-nais na pag-iisip. Panipi.
Hindi mo ako dapat iligtas ngayon. Nalulungkot na ako dahil sa iyo, ngunit ngayon, kailangan kong magpasalamat sa iyo muli. Ano ang gusto mo sa akin? Tanong ni Gia habang binabaliwala ang kanyang mga paa sa pagkabigo. Sumagot si Gerald, ayaw ko lang na masaktan ka. Talagang itinuturing kita bilang aking kaibigan. Panipi. Si Gia ay isang bihirang uri din ng batang babae. Hindi siya materialistic at siya ay napakabait at maganda din. Bukod dito, palagi siyang ginagamot sa kanya. Kaya, syempre itinuring siya ni Gerald bilang isang kaibigan. Okay, hilingin ko sa iyo ang isang bagay, sabi ni Gia habang lumapit siya kay Gerald, tinitigan siya ng mabuti. Kabanata 377. Ano ito? Sabihin mo sa akin. Bakit mo ako iniiwasan noong isang araw? Sabihin mo sa akin ang totoo. Posible bang mayroon ka ng kasintahan? Tanong ni Gia. Gayunpaman, alam na ni Gia na si Gerald ay nagmula sa isang mahirap na background ng pamilya. Ito ay tulad ng sinabi ni Tammy. Ang taong ito ay sobrang boring, kaya paano siya maaaring magkaroon ng kasintahan? Well, oo, may girlfriend ako, sagot ni Gerald habang tumango siya. Tila hindi rin naiintindihan ni Gia. Kahit na si Gerald ay hindi sapat na narcissistic upang isipin na ang isang tulad ni Gia ay magugustuhan sa kanya, talagang iniiwasan niya ito dahil sa kanyang sariling kasintahan. Hindi maiwasang makaramdam si Gia ng kaunting nasasaktan sa ilang kadahilanan. Ano? Nagsisinungaling ka ba sa akin? Panipi. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. May girlfriend talaga ako. Ang kanyang pangalan ay Mila, at siya ay mula sa departamento ng pag-broadcast at hosting. Mahigit 2 buwan na kaming naging mag-asawa ngayon. Pumunta siya sa istasyon ng telebisyon sa Hong Kong upang mag-aral 2 araw na ang nakakaraan. Sagot ni Gerald habang ngumiti siya. Oh, kaya, ito na. Iyon ang dahilan kung bakit mo ako iniiwasan. Ito ay lumiliko na mayroon ka talagang kasintahan. Hindi masama. Ipinapakita nito na talagang gusto mo ang kasintahan mo. Sagot ni Gia. Oo, gusto ko siya ng sobra, at nagmamalasakit din siya sa akin. Panipi. Oh, pagkatapos ay dapat kang pumunta sa infirmary sa iyong sarili. Hindi na kita sasamahan. Kung hindi, ang iyong kasintahan ay hindi maunawaan sa amin kung nakikita niya kaming magkasama. Bukod, sasabihin ko rin sa aking ama ang tungkol sa kung paano mo matalo ang ilang mga tao para sa akin. Hihilingin ko sa kanya na tulungan ang pag-areglo din sa bagay na ito. Column. Inalis ni Gia ang kanyang kamay bago siya lumingon at umalis. Hindi alam ni Gerald kung bakit may biglaang pagbabago sa saloobin ni Gia mula sa simula hanggang sa wakas. Gayunpaman, hindi mahalaga sa kanya. Pa rin, dahil siya ay halos nasa infirmary, nagpa siya si Gerald na pumasok at makuha ang kanyang sugat na nakabalot. Matapos magbihis ang kanyang mga sugat, tinawag niya sina Drake at Tyson at hiniling sa kanila na harapin ang tinatawag na pamilyang Shen. Si Gerald ay naging mas matalinong matapos malaman mula sa kanyang mga nakaraang pagkakamali. Ngayon, hanggat may nakakasakit sa kanya, kahit gaano kalaki ang mga bagay, nagustuhan ni Gerald na gawin ang inisyatibo upang harapin agad ang bagay na ito. Sa ganitong paraan, may save niya ang kanyang sarili ng maraming problema. Matapos mabandage ang kanyang sugat, naghanda si Gerald na bumalik sa kanyang dormitoryo upang humiga at matulog. Gerald. Sa oras na ito, may nagtulak sa pintuan ng bukas na infirmary. Ito ay si Gia, at pumasok siya na may isang bag ng mga prutas sa kanyang kamay. Para sa iyo, galit na sinabi ni Gia. Sa katunayan, hindi maintindihan ni Gia ang kanyang sariling estado ng kaisipan sa ngayon. Bakit? Hindi mahalaga kung paano mo ito tinitingnan, hindi na kailangang gamutin ni Gia si Gerald na ganito. Gayunpaman, ang mga damdamin ay minsan ay hindi maintindihan at hindi mahuhulaan. Hindi alam ni Gia kung kailan nagsimula siyang magkaroon ng kakaibang damdamin para kay Gerald. Pa rin, gusto lang niyang makita siya, makilala mo siya ng mas mahusay, at maging sa tabi niya. Marahil ito ay kapag binigyan siya ni Gerald ng jade bracelet. Ang bracelet ni Jade na iyon ay ang kanyang pamilya na heirloom, at ibinigay niya ito sa kanya ng walang pag-aatubili. Hindi ba katumbas ito ng isang hindi tuwirang pagtatapat ng kanyang damdamin para sa kanya? Hindi ba isang pagtatapat ng isang hindi tuwirang pagsulong ng mga damdamin at pagmamahal? Kung ito ay isang estranghero o isang kaibigan. Hanggat ang iba pang partido ay nagkumpisal, ang ugnayan sa pagitan ng dalawang partido ay mabilis na magbabago. Kung ang ibang partido ay hindi napupuot sa ibang tao, ang ugnayan sa pagitan ng parehong partido ay hindi sinasadyang maging isang uri ng hindi maliwanag na damdamin. Ito ay malinaw na ang naramdaman ngayon ni Gia. Lubos siyang nagpapasalamat kay Gerald, at napaka-curious din niya sa kanya. Matapos ang pagtatapat ni Gerald, hindi maiwasang isipin ni Gia kung ano ang pakiramdam na makasama si Gerald.
Nadaman niya na si Gerald ay marahil ay napakahusay sa kanya sa bawat posibleng paraan. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pag-asa ay ganap na tutol sa katotohanan. Ginawa nito si Gia, na isang napaka-mapagkompetensya na batang babae, ay nais na matupad ang kanyang sariling mga inaasahan. Siyempre, ang saligan ng buong proseso na ito ay ang taong ito ay nakuha na ang batang babae na interesado. Iyon ang dahilan kung bakit nakarating si Gia sa sasakyan ni Jacob kahapon upang inisin si Gerald. Nagkaroon din ng malungkot na maliit na eksena ngayon nang nalaman ni Gia na mayroon ng kasintahan si Gerald. Kahit na, nagpunta si Gia upang bumili ng ilang mga prutas pabalik para kay Gerald. Oh, nagpunta ka upang bumili ng mga prutas para sa akin. Panipi. Kabanata 378. Kinuha ni Gerald ang bag ng mga prutas. Binili ko lang ito para sa iyo dahil tiniis mo ako. Huwag ibagsak ito, sagot ni Gia habang nakatingin siya kay Gerald. Hindi ko nais na ibagsak ng iyong kasintahan ang mga bagay kung nalaman niya ang tungkol dito. Haha, okay lang. Hindi ko masyadong naisip, sagot ni Gerald habang ngumiti siya. Sa pamamagitan ng paraan, Gerald. Dahil sinabi mo na pareho kaming magkaibigan, hayaan mo akong magtanong sa iyo. Ano sa palagay mo si Jacob? Panipi. Naglakad na si Gerald sa labas ng infirmary sa oras na ito, at nakikipag-usap sa kanya si Gia habang naglalakad silang dalawa. Jacob. Hahaha. Alam ni Gerald na ang taong ito ay hindi isang mabuting tao sapagkat parang siya ay isang tao sa ibabaw, ngunit ang ibang tao sa likuran niya. Ano pa, handa pa siyang ipagkanulo si Gia. Sa oras na ito, umiling lamang ang ulo ni Gerald bago niya sinabi, hindi ko iniisip na siya ay isang napakahusay na tao. Gia, bilang iyong kaibigan, payo ko sa iyo na itago ang iyong distansya sa kanya sa hinaharap. Panipi. Bakit? Galit na tanong ni Gia. Dahil talagang hindi siya karapat-dapat sa isang katulad mo. Bakit? Pakiramdam ko ay talagang tinatrato ako ni Jacob. Hindi bababa sa hindi niya ako gagawing magagalit o hindi ako pinapansin, hinayaan akong maghintay para sa sarili ko. Hanggat sinabi ko ang salita, tiyak na lilito siya mismo sa harap ko. Naniniwala rin ako na si Jacob ay handang gumawa ng anuman para sa akin. Kaya, bakit hindi siya maganda? Nag-retort si Gia. Tiwala ka lang sa akin. Naniniwala ako na kahit na ang bagay na ito kay Timoteo na nakuha mo sa oras na ito ay may kinalaman kay Jacob. Mas mabuti kang mag-ingat. Ayaw ni Gerald na sabihin ng labis tungkol sa bagay ni Jacob ngayon. Pagkatapos ng lahat, hindi niya ito nakita gamit ang kanyang sariling dalawang mata, kaya hindi niya alam ang tiyak. Gayunpaman, alam niyang sigurado na si Jacob ay hindi isang mabuting tao. Iyon ay para sa tiyak. Gayunpaman, nagalit si Gia. Ano ang ibig mong sabihin doon? Ibig mo bang sabihin na wala talagang mabuti para sa akin? Ibig mo bang sabihin na hindi ako makakahanap ng isang tao na same time na mabuti sa akin? Iyon ba ang ibig mong sabihin? Panipi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Sa palagay ko iyon mismo ang ibig mong sabihin. Huwag kang mag-alala. Makakakita ako ng isang tao na talagang mabuti sa akin sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nito, dadalhin ko siya sa harap mo upang ipakita sa iyo na hindi ka lang ang pumayag. Nais ni Gia na sabihin na hindi lamang siya ang handang gumawa ng anuman para sa kanya nang walang pag-aalangan sa lahat. Gayunpaman, bigla niyang naalala na mayroon ng kasintahan si Gerald. Kaya, ano ang punto ng pagsasabi ng lahat ng mga bagay na ito sa kanya? Tulad ng para kay Gerald, hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin. Sa makatuwid, masasabi lamang niya, kung gayon, nais kong makahanap ka ng isang tao na tunay na nagmamahal sa iyo sa lalong madaling panahon. Salamat. Pagkatapos nito, huminga ng malalim si Gia bago siya lumingon upang umalis. Hindi ko matatapos ang lahat ng mga prutas na ito sa aking sarili. Nais mo bang ibalik sa iyo ang iyong dormitoryo upang kainin? Panipi. Hindi na kailangan. Kung hindi mo matatapos ang pagkain nito, ibigay mo sa akin. Matapos siyang mag-usap, hinawakan ni Gia ang bag ng mga prutas mula sa Gerald bago itapon ito sa basurahan ay maaaring direkta sa tabi nila. Gayon din, bilang isang kaibigan, umaasa din ako na hindi mo ibibigay ang iyong pinakamahalaga at mahalagang pag-aari sa ibang mga batang babae na casual sa hinaharap. Ito ay dahil madali mong maiintindihan ka ng ibang batang babae. Siyempre, hindi kita maiintindihan, ngunit ang iba pang mga batang babae na nakatagpo mo sa hinaharap ay maaaring hindi maiiwasan na hindi mo maintindihan. Panipi. Matapos sabihin iyon, umalis kaagad si Gia. Tulad ng para kay Gerald, sa wakas ay naintindihan niya ang lahat. Ito ay naging Gia ay pinag-uusapan ng tungkol sa jade bracelet. Bueno, kung malalaman niya na mangyayari ito, hindi siya nagsinungaling sa unang lugar.
Bumalik si Gerald sa kanyang dormitoryo at humiga sa kanyang kama upang magpahinga. Magkakaroon sila ng kanilang mga pagsusulit bukas. Tulad ng para sa hinaharap, sino ang maaaring sabihin kung ano ang mangyayari. Malapit na matulog si Gerald nang bigla siyang nakatanggap ng ilang mga mensahe ng WeChat sa kanyang cellphone. Natutulog ka ba? Gusto pa rin kitang makausap. Hindi ako makatulog. Pakiramdam ko ay medyo kaunti ako ngayon. Hindi ko dapat itapon ang mga prutas sa basurahan ay maaaring magustuhan. Ngunit nagagalit talaga ako sa oras na iyon. Gerald, nandyan ka ba? Kabanata 379. Dapat ba tayong kumain ng magkasama sa tanghali pagkatapos ng ating mga pagsusulit bukas? Okay, hihintayin kita. Nagpadala si Gian ng isang serye ng mga text message kay Gerald. Natural na nakita ni Gerald ang lahat ng kanyang mga mensahe. Matapos mag-isip tungkol dito, sumagot siya, salamat, ngunit hindi ako pupunta. Kailangan kong magmadali sa bahay sa sandaling matapos ang aming mga pagsusulit. Dahil sa nakakalat na schedule ng pagsusuri, naupo na si Gerald para sa ilan sa kanyang mga pagsusulit bago ito. Mayroon lamang 2 pang paksa para sa tinatawag na panghuling pagsusulit bukas ng umaga. Bilang karagdagan, hindi na niya nais na magkaroon ng masyadong maraming mga pakikipag-ugnay sa Gia ngayon. Tumugon siya sa kanya ng diretso bago niya patayin ang kanyang cellphone upang makapagpahinga siya ng mas maaga. Novel drama. Kinabukasan, nakumpleto ni Gerald ang kanyang mga pagsusulit para sa lahat ng kanyang mga paksa. Pagkatapos nito, naimpake niya ang kanyang bagahe at inilagay ang kanyang kumot sa isa pang bag ng ahas. Una nang binalak ni Zack na magpadala ng isang espesyal na kotse upang dalhin si Gerald sa Seren County. Pagkatapos ng lahat, ang proyekto sa Seren County ay nagsimula ng umunlad mula pa noong tumawag sa telepono kahapon. Sina Zack at Michael na nanatili sa likuran ay natural na abala at kailangang gawin ng paulit-ulit. Gayunpaman, ayaw ni Gerald na maging napakataas na profile. Pagkatapos ng lahat, ang unang bagay na kailangan niyang gawin pagkatapos bumalik sa Seren County ay bisitahin si G at Ginang Winters. Tulad ng para sa mga bagay sa pamumuhunan, maaaring harapin ni Zack at Michael ang kanilang sarili. Bukod dito, dahil mayroon silang 3 buwan na bakasyon sa tag-init, nais ni Gerald na manirahan upang magbasa ng isang libro o may natutunan. Kapag natapos na ang kanyang bakasyon sa tag-init, kailangan niyang simulan ang kanyang internship. Talagang magiging abala siya noon. Sa makatuwid, dapat lang siyang makapagpahinga kung kaya niya ngayon. Matapos ayon ang kanyang cellphone, nakatanggap siya ng isa pang mensahe mula kay Gia sa WeChat. Sumagot si Gerald, bumalik na ako sa aking bayan. Column. Oh, sige, pagkatapos, hindi nakita guguluhin. Hindi tumugon si Gerald, at hindi na nagpatuloy si Gia. Pa rin, naisip ni Gerald na hindi na niya ito makikita muli sa hinaharap, di ba? Habang nakaupo siya sa bus, nadama ni Gerald na bihira siyang magkaroon ng pagkakataon na tumingin sa tanawin sa labas ng bintana ng tahimik. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting melancholic. Habang iniisip niya ito, ilang buwan na lamang ang nakalilipas nang sumakay si Gerald sa bus, at $200 lamang siya. Sa oras na iyon, iniisip niya kung paano niya haharapin ang kanyang bayad sa matrikula at ang kanyang buhay sa hinaharap. Bukod dito, magiging kaarawan ni Xavier sa lalong madaling panahon. Paano siya makatipid ng sapat na pera upang mabili siya ng isang kaarawan? Naaalala pa niya na umuulan ng malakas nang sumakay siya ng bus papunta sa paaralan sa araw na iyon, at siya ay nakaupo sa bus ng mag-isa. Hindi nakalimutan ni Xavier na tawagan siya upang sabihin sa kanya na nakarating na siya sa paaralan at naghihintay na maghapunan kasama niya. Sinabi niya na nagdala siya ng masarap na pagkain sa kanya mula sa bahay. Sa oras na iyon, si Xavier ay isang magandang babae pa rin. Ngunit sa oras na ito, babalik siya sa pamamagitan ng bus, at napakaraming bagay na nangyari. Nalaman niya na siya ay isang mayaman na tagapagmana ang natatanging mayaman. Tulad ng para kay Xavier, ganap din siyang nagbago, at pareho rin silang naghiwalay. Gayunpaman, ang isang bagay ay nanatiling pareho. Nang siya ay bumalik sa paaralan ilang buwan na ang nakalilipas, naisip niya kung paano niya gugugol ang kanyang pera. Ngayon na uuwi na siya, iniisip pa niya kung paano niya gugugol ang kanyang pera. Hahaha. Patuloy na tinitigan ni Gerald ang bintana ng walang kabuluhan. Gerald. Sa oras na ito, isang babaeng boses ang biglang sumakay sa tabi niya. Ang taong ito ay malinaw na kinikilala si Gerald. Tumalikod si Gerald upang tumingin sa paligid at nakita ang isang magandang babae na halos 25 hanggang 26 na taong gulang na nakaupo sa upuan sa tabi ng pasilyo ng bus. Nakasuot siya ng light makeup sa kanyang mukha, at napakaganda din niya. Miss Lewis, hindi talaga inaasahan ni Gerald na makita ang isang pamilyar na mukha sa bus.
Bukod dito, ang taong ito ay ang kanyang guro sa Ingles sa high school. Ang kanyang pangalan ay Montana Lewis, at siya ay isang kapalit na guro ng Ingles sa high school. 2 taon na siyang nagturo kay Gerald at napakabata at maganda. Nagtapos lang siya sa universidad sa oras na iyon, ngunit maaari siyang magturo sa high school dahil sa mga koneksyon sa kanyang pamilya. May isang dahilan kung bakit nagkaroon ng malalim na impresyon sa kanya si Gerald. Ito ay dahil si Miss Lewis ay may mga katangian ng lahat ng mga bata at modernong batang babae. Halimbawa, palagi siyang magbihis sa isang napaka-nagbubunyag na paraan. Pagkatapos nito, magsusuot siya ng isang miniskirt at top-top na nagpahayag ng pinjutan ng tiyan habang itinuturo ang kanyang mga mag-aaral. Alam din ng lahat na natagpuan niya ang isang partikular na mayamang kasintahan dahil sa kanyang kagandahan. Binili pa siya ng kasintahan niya ng Audi A6. Iyon ay napakakahanga-hanga. Kabanata 380. Siyempre, ang kanyang pinakakilalang tampok ay ang kanyang pag-ibig para sa mayayaman at ang kanyang disdain para sa mahihirap. Halos pareho siya kay Cassandra, ang kanyang kasalukuyang guro. Ang mga mayayamang mag-aaral ay tulad ng kanilang malalapit na kaibigan at mga kaibigan. Kung wala kang pera o kapangyarihan, maaari ka lamang pumunta at mamatay saan man mo gusto. Minsan, ang kanyang mga salita ay masyadong malupit at nakabagbag damdamin. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malalim na impresyon sa kanya si Gerald. O Diyos ko! Ito ay tulad ng isang pagkakataon. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sumakay ako ng bus mula pa noong bata pa ako, ngunit isipin na tatakbo ako sa iyo ngayon. Panipi. Sagot ni Montana habang ngumiti siya ng Riley. Tila natatakot siya na hindi maunawaan siya ng mga tao at iniisip na madalas siyang sumakay ng bus. Montana, sino siya? Isa ba siya sa iyong mga mag-aaral? Isang gwapong binata sa isang suit ang nagtanong habang nakaupo siya sa tabi ng Montana. Oo, sinabi ko sa iyo ang tungkol dito. Dati akong mahirap na mag-aaral sa aking klase. Palagi siyang magdadala ng 2 steamed buns at isang bag ng adobo sa paaralan araw-araw. Bukod dito, kakain lamang siya ng isang pagkain sa isang araw. Naaalala mo ba? Panipi. Oo, naaalala ko. Panipi. Tama iyon. Ito siya. Kung saan, hindi ko siya nakita sa halos 3 taon na ngayon. Nakarating siya sa isang magandang universidad. Nagpunta siya sa pag-aaral sa Mayberry University. Oh! May isang batang lalaki na nagngangalang James Lowry sa aming klase sa oras na iyon. Sa katunayan, ang lahat tungkol sa batang iyon ay napakahusay. Sa kasamaang palad, hindi siya namamahala upang makapasok sa isang mahusay na universidad. Dapat ay na-admit siya sa Mayberry University, ngunit hindi niya ginawa. Sa halip, ang ilang mga tao na hindi dapat pumasok sa universidad ay inamin. Seryoso, sinabi ni Montana sa hindi kasiya siya. Gayunpaman, Gerald, hindi kita nakita sa 2 hanggang 3 taon. Tila kung ang iyong pag-uugali ay napabuti na. Wala ka ng kahinaan na komplikado na dati mo dati. Tila parang ang malaking lungsod ay nagawa ka ng mabuti. Maganang sinabi ni Montana. Sumagot si Gerald, salamat, Miss Lewis. Mas maganda ka rin kumpara sa dati. Panipi. Upang maging matapat, nagkaroon siya ng napakasamang impresyon ng Montana. Gayunpaman, hindi mahalaga, dahil kahit na ano ito, siya pa rin ang kanyang guro pagkatapos ng lahat. Walang dahilan para sa kanya na humawak ng laban sa kanya. Hihihi. Natutunan mo rin kung paano magtalakayan. Upang maging matapat, dapat kang maging mas pragmatiko at matapat. Huwag matutong sabihin ang mga bagay na tulad ng ginagawa ng ibang tao. Bukod dito, kahit na pinupuri mo ako, parang hindi ako papuri kapag nagmumula ito sa iyong bibig. Ininsulto siya ni Montana ng diretso. Kung pinuri ka ng isang taong mayaman, nangangahulugan ito na ikaw ay kahanga-hanga, ngunit kapag pinuri ka ng isang mahirap na tao, hindi ka makaramdam ng anumang pakiramdam ng nagawa. Ito ay simple. Hindi mapigilan ni Gerald na isipin ito sa kanyang sarili. Kahit papaano, nagpasya siyang baguhin ang paksa. Miss Lewis, saan napunta ang dalawa? Hihihi. Naglakbay kami sa ibang bansa. Kung hindi man, bakit sa palagay mo ay babalik tayo sa boss? Seryoso. Gayunpaman, hindi mo maiintindihan kahit na sinabi ko sa iyo. Sagot ni Montana habang hinahawakan niya ang braso ng lalaki sa suit na mahal. Tumango lang si Gerald. Nang makita niya na si Montana ay hindi na nakatingin sa kanya, tumigil din siya sa pakikipag-usap. Pagkatapos nito, lumingon siya sa paligid bago siya nagpatuloy sa pagtingin sa bintana. Dumating ang bus sa Seren County makalipas ang ilang sandali. Ang mga pasahero ay lumabas ng bus, isa-isa. Dinala rin ni Gerald ang kanyang sariling bagahe bago siya maghanda upang umuwi ng taxi upang umuwi.
Si Montana at ang kanyang kasintahan ay nagbabahagi ng parehong bagahe, at parang hindi rin nais ng isa sa kanila na dalhin ang bagahe. Well, hindi ba si Gerald dito? Maaari lamang nating hilingin sa kanya na dalhin ang ating bagahe sa exit ng istasyon, kung gayon. Paano mahuhuli ang iyong driver sa isang oras na tulad nito? Hindi mo siya papayagan na ganyan. Panipi. Tila nadama nila na mawawalan sila ng mukha kung dadalhin nila ito. Nang makita ni Montana si Gerald, nagmamadali siyang kumaway sa kanya. Gerald, halika rito at tulungan kaming itaas ang malita na ito. Hindi ko ito maiangat. Panipi. Hindi hinintay ni Montana na magsalita si Gerald at itinulak lamang niya ang kanyang bagahe sa harap niya. Hindi ito maiangat. Kung hindi mo ito maiangat, maaari ka lamang maghintay na mamatay noon. Hindi maiwasang sampain si Gerald ngunit sampain sa kanyang puso. Gayunpaman, sa pag-iisip niya tungkol dito, wala siyang mawawala kahit na tinulungan niya ang kanyang guro na dalhin ang kanyang bagahe. Sa makatuwid, dinala niya ang kanyang sariling bagahe sa isang kamay habang dinala niya ang iba pang dalawang partido ng mga partido sa kanyang kabilang kamay. Pagkatapos nito, naglakad siya sa likuran nila habang naglalakad sila palabas ng istasyon. Mahal, sa palagay mo ba ay maaaring makuha ng iyong pamilya ang pamumuhunan para sa matahimik na financing ng county sa oras na ito? Kung makukuha mo ito, magiging mayaman ka. Hahaha. Sa oras na iyon, ang Seren County ay magiging isang lungsod din sa hinaharap. Tuwang-tuwa ako. Bumagsak si Montana habang hinawakan niya ang braso ng kanyang kasintahan gamit ang isang kamay. Buong pagmamalaki ang sagot ng kanyang kasintahan, haha. Hindi iyon magiging isang issue. Ang kumpanya ng aking ama ay itinuturing na may pinakamataas na potensyal sa buong matahimik na county. Panipi. Bakit maraming mga kotse na nakapark sa labas ng istasyon? Ito ang lahat ng mga pribadong kotse sa county. Tila kung ang mga pinuno na ito ay narito upang pumili ng isang tao, di ba? Panipi. Oo. Hindi ba yun si Sir Herring Jenkins? Narito rin siya. Panipi. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.